Invincible Divine Sword Chapter 1821 hanggang 1830. Ang matandang naka-green at isang grupo ng mga santo ng templo ay malamig na tumingin kay Bai Bing, ang ninuno ng White Knight Demon Clan, na natangay. Nagkaroon ng ba ng 100 Battles Arena na may imprint ng kanilang Lord of the Three Pure Ones. Nang mabuksan ang arena formation, sinuman ang manggahas na makialam sa arena battle ay nililigawan ng kamatayan. Sa sandaling ito, biglang nagliwanag ang 100 Battles Arena, at ang ginintoang liwanag ay sumilay mula sa arena. Habang lumalakas ang ginintoang liwanag, isang napakataas na gintong figure ang lumitaw sa itaas ng arena. Ito ay ang kaluluwa ng Panginoon ng Tatlong Dalisay. Ito ay ang kaluluwa ng Panginoon ng Tatlong Dalisay. Ang mga banal ng templo ang unang nag-react, at tuwang-tuwa sila kaya lumuhad sila. Ang 100 Battles Arena ay umiral ng napakaraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na ito ay na-activate. Ito ang 100,000 banal na gulong ng anak ni Hongmeng. Ang 100,000 banal na gulong ang gumising sa kaluluwa ng Panginoon ng Tatlong Pure Ones. Sunod-sunod ding tumugon ang grupo ng mga ninuno at tuwang-tuwa silang lumuhad. Maging ang mga hindi nakaluhod ay napayuko ng malalim. Upang ipakita ang paggalang sa Panginoon ng Tatlong Dalisay. Maging si Teng Yie, ang dean ng Hongmeng Academy, ay yumuko ng may paggalang. Ang Panginoon ng Tatlong Pure Ones, ito ang Panginoon ng Three Pure Ones Temple. Ang Three Pure Ones Continent ay pinangalanan sa Panginoon ng Tatlong Pure Ones. Kahit na sina Emperor Kai Yuan at Emperor Longxi ay kilala bilang dalawang dakilang emperador ng Three Pure Ones Continent, malayo pa rin sila sa tatlong dakilang higanti ng Three Pure Ones, ang Three Buddhas, at ang Lord of 10,000 Demons. Ang kaluluwa ng Panginoon ng Tatlong Pure Ones ay lumitaw, naglalabas ng mga pagsabog ng mga gintong batik na liwanag, na bumuhos sa katawan ni Yang Xiaotian. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay sumabog sa kakaibang liwanag. Habang ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Lord of the Three Pure Ones ay nababanat, si Yang Xiaotian ay nakaramdam ng sobrang komportable sa buong katawan, na parang ang kanyang buong katawan at maging ang kanyang kaluluwa ay nababad sa isang mainit na bukal. Nang makita na ang 100,000 bilog ng mga banal na gulong ni Yang Xiaotian ay gumising sa kaluluwa ng Lord of the Three Pure Ones, at nakuha ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Lord of the Three Pure Ones, soul na pinuhin ang kanyang katawan, Bai Ye Lao Mo, Bai Ye Ching Mo at iba pa ang lahat ay mukhang pangit. At ang mga mata ni Bai Hai ay puno ng paninibugho, puot, at layuning pumatay. Ang espiritu ng tatlong purong isa ay lumitaw sa loob ng isang kapat ng isang oras bago dahan-daang naglaho. Bagamat natanggap lamang ni Yang Xiaotian ang tempering ng espiritu ng Three Pure Ones sa loob ng isang kapat ng isang oras, ang kanyang katawan, espiritu, mga banal na ugat, at si Dantian ay lumakas ng husto. Lumabas si Yang Xiaotian sa lugar no. 3. Paglabas niya, nakita niya si Bai Hai, ang batang patriarch ng Bai Demon Clan, na matamang nakatitig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang kompetisyon ng mga alagad sa iba't ibang lugar. Nagsimula ang pangalawang draw. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Yang Xiaotian ang numero 2. At si Bai Hai ang gumuhit ng numero 3. Nagpalit ng pwesto sina Yang Xiaotian at Bai Hai. Nang makita ito, ang mukha ni Bai Hai ay madilim na parang tubig. Noon pa man ay inaabangan niya ang pakikipaglaban kay Yang Xiaotian sa parehong entablado, at pagkatapos ay paghiwalayin si Yang Xiaotian, ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana, at hindi siya kailanman makakasama sa parehong yugto kasama si Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, huwag kang maging kampante. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging ganito kaganda ang swerte mo. Maya-maya, mabubunot ka sa kapareho kong lugar. Malamig na sabi ni Bai Hai. Nang makitang si Bai Hai ay kumpiyansa pa rin sa pagpatay sa kanya, malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, mas mabuting ipagdasal mo na hindi mo ako masagasaan ng ganoon kaga. Gusto rin niyang labanan si Bai Hai kanina. Sa ikalawang laro, ang gumuhit ng number 2 kay Yang Xiaotian ay si Guobi, isang disipulo ni Jiu Tianshangren. Nang makita ni Guobi na iginuhit niya si Yang Xiaotian sa ikalawang laro, lumubog ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim, lumipad pababa, at walang pagdadalawang isip sa no. Nagulat din si Yang Xiaotian nang makitang makakalaban niya si Guobi sa ikalawang laro. Naghiyawan din ang lahat. Si Mr. Guobi ay ang direktang disipulo ni Master Jiu Tian, at siya ang pinakamahusay na formation master ng nakababatang henerasyon sa ating Sanqing Continent. Magiging kawili-wili ang kompetisyong ito. Ang pinakamagandang formation master ng nakababatang henerasyon. Sa tingin ko nakalimutan mo na ang Blood Snowfield. Wala pang isang oras, sinira ng Holy Son of Hongmeng ang ika-10 layer ng Space-Time Array at inalis ang Great Dao Space-Time Holy Vein. Ang Holy Son of Hongmeng ay ang pinakamahusay na formation master ng nakababatang henerasyon sa ating Sanqing Continent. Tama, espada man o pormasayon, ang banal na anak ni Hongmeng ang pinakamagaling sa ating Sanqing Continent. Nagtalo ang lahat. Bagamat nakapasok si Yang Xiaotian sa ika-10 layer ng Space-Time Array sa wala pang isang oras sa Blood Snowfield, marami pa rin ang nagpilit kay Guobi. Sa gitna ng mga argumento ng karamihan, gumawa ng hakbang si Yang Xiaotian at pumunta sa area no. 2. Tumingin si Guobi kay Yang Xiaotian sa tapat niya na may Sol M na mukha. Huling beses sa Blood Snowfield, ninakawan ni Yang Xiaotian ang Great Dao Space-Time Holy Vein. Pagkabalik, lagi siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanyang puso. Palaging gustong makipag-away kay Yang Xiaotian.
Gusto mong patunayan na mas malakas siya kay Yang Xiaotian. Ngunit pagkatapos na makitang naglalaban sina Yang Xiaotian at Bai Xin ngayon, nayanig ang kanyang kumpiyansa. Huminga siya ng malalim, Yang Xiaotian, in terms of cultivation, inaamin ko na hindi ako kasing galing mo. Ngayon, nangangahas ka bang makipaglaban sa akin sa formation? Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa mga tuntunin ng puso ng tao, hindi siya kasing galing ni Bai Xin, at sa mga tuntunin ng gininto ang lotus, hindi siya kasing galing ni Bai Xin. Paano niya lalabanan si Yang Xiaotian? Naisip niya na sa porma sayon lamang niya mapipigilan si Yang Xiaotian. Nang marinig ni Guobi na gustong makipaglaban kay Yang Xiaotian sa porma sayon, nagkagulo ang lahat sa paligid. Junior kuya, hindi mo kailangang pumayag. Sabi ni Teng Yi sa malalim na boses. Ang kahilingan ni Guobi ay sadyang hindi makatwiran. Sa labanan sa ring, talagang hiniling niya kay Yang Xiaotian na makipagkumpetensya sa kanya sa porma sayon. Yang Xiaotian, hindi ba sinasabi ng mga tao na ikaw ang pinakamahusay na formation master sa mga nakababatang henerasyon sa Sanqing Continent? Bakit? Hindi ka ba nangangahas na makipagkumpetensya sa akin sa formation? Mapanuksong sabi ni Guobi. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, okay, formation battle ay formation battle. Matagal na siyang hindi gumagamit ng formation laban sa kalaban. Gusto rin niyang gumamit ng formation. Ang pagbuo ay lubhang mahalaga. Ang anumang kuweba ay may malaking paghihigpit sa pagbuo. Sa makatuwid, si Yang Xiaotian ay nagsusumikap na pag-aralan ng mga porma sayon sa mga nakaraang taon. Ang kanyang porma sayon ay umabot sa isang tiyak na antas. Tuwang-tuwa si Guobi nang makita niyang pumayag si Yang Xiaotian na makipagkumpetensya sa kanya sa porma sayon. Sa Blood Snow Plane, kahit na nalampasan ni Yang Xiaotian ang ikasampung antas ng space-time formation sa wala pang isang oras, ipinapakita lamang nito na si Yang Xiaotian ay may mataas na talento. Ang mataas na talento ay hindi nangangahulugang paglilinang ng mataas na porma sayon. Ngayon ay ang formation cultivation competition ay nangyayari. Hindi siya naniniwala na ang formation cultivation ni Yang Xiaotian ay kasing taas ng kanyang martial arts cultivation. Nang marinig ni Guobi ang pagsang-ayon ni Yang Xiaotian, ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at ang hindi mabilang na mga water rune at fire rune ay nahulog mula sa kawalan at naging isang malaking lumilipad na dragon. Yang Xiaotian, ito ang sinabi mo, kailangan nating labanan ang isang labanan ng mga porma sayon. Kung natalo ka, hindi mo masisisi ang iba. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang malaking lumilipad na dragon na nabuo ng hindi mabilang na water rune at fire rune ay umungal at inatake si Yang Xiaotian. Ang pag-atake ay napakalakas na kahit na ang ilan sa unang antas na mga banal sa langit sa paligid ay nagulat. Dual System Magic Dragon. Napakalakas na puwersa ng pag-atake, natatakot ako na maraming First Level Heavenly Saints ang hindi makayanan ang pag-ataking ito. Nagulat na sabi ng isang master ng isang formation sect. Ang mga ron ay naging mga Magic Dragon, hindi ito dapat ipagtaka, ngunit ang mga ron ng tubig at mga ron ng apoy ay naging mga Magic Dragon, na kamangha-mangha. Ang tubig at apoy ay hindi naghahalo. Matagumpay pa ring nakapag-condense si Guobi, at ang Condensed Magic Dragon ay may katalinuhan. Nang makitang napakalakas ng dual element Magic Dragon power na nakondense ni Guobi, lahat ng tao sa Hongmeng Academy ay hindi maiwasang tumingin kay Yang Xiaotian na nag-aalala. Mukhang nag-aalala rin si Teng Yi. Bagamat sinabi ng lahat na ang kanyang nakababatang kapatid ay may mataas na talento para sa mga porma sayon, hindi pa niya nakitang gumamit ng mga porma sayon si Yang Xiaotian, kaya hindi niya alam kung gaano kahusay ang mga kasanayan sa pagbuo ni Yang Xiaotian. Sina Bai Ye Old Demon, Bai Ye Green Demon, Liao at iba pa ay tinitigan din ng malapitan si Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa umaataking dual element Magic Dragon, walang pakialam si Yang Xiaotian hanggang sa umatake ang dual element Magic Dragon sa harap niya, at pagkatapos ay bigla niya itong pinitik. Sa pag-flick ni Yang Xiaotian, isang malaking runang bumalot sa hangin. Ang rune na ito ay parang isang malaking bundok. Ang lahat ay hindi pa nakakita ng ganoong kalaking rune, at hindi nila naisip na ang isang rune ay maaaring maging ganoon kalaki. Paano ito naging napakalaki? Napakalaki. Ang ilang mga master na nag-aral ng mga porma sayon sa loob ng maraming taon ay nanginginig sa lahat. Tumitig din si Bai Ye Old Demon. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kalaking rune. Ito ay isang solong rune. Kung ganito kalaki ang rune na nabuo ng hindi mabilang na rune, ayos lang. Kung ang isang rune ay ganito kalaki, gaano kalaki ang porma sayon kung 10,000 tulad ng malalaking rune ang ginamit upang iset up ang porma sayon? Sa mata ng karamihan, ang rune ni Yang Xiaotian, na kasing laki ng bundok, ay bumangga sa dual element Magic Dragon ni Guobi. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang dual element Magic Dragon, nakakaatake lang ng may kamangha-manghang kapangyarihan, ay sumigaw at sumabog. At ang rune ni Yang Xiaotian ay buo at patuloy na umuungal patungo kay Guobi. Sa pagtingin sa umaatungal na rune, ang mukha ni Guobi ay nagbago ng husto. Anong uri ng pamamaraan ito? Wala pa siyang narinig na sinumang makakapag-condense ng ganoon kalaking rune. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mga rune ang nahulog at nag-condense, at sunod-sunod na lumipad palabas ang dual element Magic Dragon. Ang ilan ay dalawahan elementong Magic Dragon ng tubig at apoy, ang ilan ay dalawahan elementong Magic Dragon ng hangin at kulog,
at ang ilan ay dalawahan element na magic dragon ng liwanag at kadiliman. Nang makitang si Guobi ay talagang makakapag-condense ng isang dual element magic dragon ng liwanag at kadiliman, lahat ay hindi maiwasang mamangha sa kanilang mga puso. Ang pag-condense ng dual element magic dragon ng tubig at apoy ay sapat na mahirap, at ang kondensang ng dual element magic dragon ng liwanag at kadiliman ay mas mahirap. Gayunpaman, kahit nasa ilalim ng pag-atake ng ilang dual element magic dragons ni Guobi, hindi pa rin ito lubos na nalabanan ng rune niyang Xiaotian. Sa huli, si Guobi ay pinasabog sa hangin ng rune at bumagsak ng husto sa lupa sa dikalayuan. Nagsuka ng dugo si Guobi. Napabuntong hininga ang lahat. Ang mataas na antas ng formation cultivation ni Guobi ay kitang-kita sa lahat. Gayunpaman, kahit na i-condense ni Guobi ang ilang dual element magic dragons, nalilibyugan pa rin siya. Ang susi ay natangay siya ng isang rune. Ganon na lang ba siya natalo? Kakaiba ang itsura ng ilang formation masters na orihinal na sumuporta kay Guobi. Kung ang disipulo ng marangal na si Jiao Tianxiangren ay matalo ng isang rune, hindi lang si Guobi mismo, kundi pati na rin ang mukha ni Jiao Tianxiangren ay hindi alam kung saan ito ilalagay. Pinilit ni Guobi ang sarili na tumayo, tumingin kay Yang Xiaotian, at natakot, anong kaharian ka? Gusto niyang malaman kung anong kaharian ang porma sayon ni Yang Xiaotian, na maaaring magpabagal ng napakalaking rune. Mula noong Blood Snowfield, maraming tao ang nanghuhula sa formation realm ni Yang Xiaotian. Umiling si Yang Xiaotian, sa totoo lang, hindi niya alam kung anong kaharian siya ngayon. Ang formation rune na ito ay maaaring maging mas malaki, at ang kapangyarihan ay nagiging mas malakas habang ang formation rune ay nagiging mas malaki. Napagtanto niya ito sa kanyang sarili at sinaliksik ito sa kanyang sarili. Nakita ni Guobi si Yang Xiaotian na umiling-iling at hindi sumagot, sa pag-aakalang si Yang Xiaotian ay naiinis na sumagot sa kanya, at galit na sinabi, Yang Xiaotian, huwag mong isipin na matatalo mo ako ng ganito. Hindi pa ako natatalo. Hindi ako naniniwala na ako, si Guobi, ay matatalo sa isang rune. Pagkatapos magsalita, gumawa ng kakaibang kilos si Guobi. Ang kilos na ito ay direktang nakaturo sa kailaliman ng kalangitan. Nang makita ang kakaibang kilos ng kamay ni Guobi, isang matandang ninuno na nakakita ng marami ay nagulat at nauutol na sinabi, pwede ba? May naisip din ang mga santo ng templo, sina Teng Yi, Bai Yelao Mo at iba pa at nagulat sila, 9-character na mantra. Ano, 9-character na mantra? Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Ang 9 na character na mantra ay sinasabing ang pinakalumang spell para sa mga porma sayon. Sinasabi rin ng ilang tao na ang 9 na karakter na mantra ay nagmula sa aklat ng paglikha. Ang aklat ng paglikha ay kilala bilang isa sa 10 pinakamahiwagang aklat sa mundo. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang aklat ng paglikha ay nilikha ng Panginoon ng banal na kaharian. 9-character na mantra, itong Guobi na ito ay talagang alam ang 9-character na mantra. Ipinasaba ito ng 9 Heavens Master sa kanya. Baka nagkataon din na nakuha niya. Nagkagulo ang eksena. Lahat ng mga kawal ay darating. Sila, sa harap ng formation, patuloy na winuwagayway ni Guobi ang kanyang mga kamay, na bumubuo ng sunod-sunod na kakaibang kilos. Walang mga pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum. Sa tuwing may kilos ng kamay, may lalabas na karakter sa langit. Ang karakter na ito ay pinalapot mula sa purong kapangyarihan sa kailaliman ng kalangitan. Kapag ang bawat karakter ay pinaikli, ang mundo ay magiging mas maliwanag. Ang 9 na mga karakter ay nag-condense, at ang mundo ay tila papasok sa polar day. Ang mahiwagang kapangyarihan ay umuungal mula sa 9 na karakter. Kulog at kidlat, nagbabago ang kulay ng langit at lupa. Nararamdaman ng kamangha-manghang kapangyarihan na nilalaman ng 9 na karakter, ang mukha ng lahat ay lubhang nagbabago. Napakalakas. Nagbabalik sa mundo ang 9 na karakter na mantra. Malapit nang magbago ang mundong ito. Maaari bang labanan ng anak ni Hongmeng ang 9 na karakter na mantra na ito? Kung gumamit ka ng 100,000 holy wheels, siguro kaya mo, ngunit kung hindi mo ito gagamitin, natatakot ako na hindi mo ito mapaglabanan. Nagkagulo ang lahat. Lahat ay tumingin sa 9 na karakter na mantra sa kalangitan na may time na ekspresyon. Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na ang iyong mga karakter ay makakalaban pa nitong hindi magagapi na 9 na karakter na mantra. Galit na umungal si Guobi, at ibinaba ang kanyang mga kamay kay Yang Xiaotian. Biglang, ang 9-character mantra ay parang 9 na malalaking meteor, na may dalang mabibigat na apoy at bumagsak patungo kay Yang Xiaotian. Bago tumama ang 9-character mantra, ang nakakatakot na kapangyarihan ay parang ulan ng mga meteorite na tumatama kay Yang Xiaotian. Ang liwanag ng 100 Battles Arena ay sumisikat. Marahas na yumanig ang espasyo. Malinaw, ang kapangyarihan ng 9-character mantra ay nag-trigger ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng 100 Battles Arena. Ang mga mukha ng mga naglalaban ng alagad sa iba't ibang rehiyon ay lubhang nagbago. Gigisingan ba ng 9-character mantra ang kaluluwa ng Panginoon ng 3 Pure Ones? Naisip pa nga ng ilang ninuno. Bagamat sinasabing ang kaluluwa ng Panginoon ng 3 Pure Ones ay lubhang mahirap gisingin, ang 9-character mantra ay nagmula sa Creation Heavenly Book, isa sa 10 dakilang makalangit na aklat. 9-character mantra. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang 9-character mantra na bumabagsak na parang 9 na malalaking bulalakaw,
ngunit nakatayo pa rin siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang makitang napakawalang ingat pa rin ni Yang Xiaotian sa harap ng kanyang 9-character mantra, galit na galit si Guobi at sumigaw, Yang Xiaotian, huwag kang masyadong mayabang. Pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang 9-character mantra. Nang tumama sa kanya ang malameteor na kapangyarihan ng 9-character mantra, gumalaw si Yang Xiaotian. Iginuhit niya ang isang kamay paarap, na para bang may hawak siyang isang napakalaking panulat at nagdodrawing sa kanyang harapan. Habang gumuhit siya, lumipad sa buong kalangitan ang malatadpole rune. Ang mga malatadpole na rune na ito ay siksikan at hindi mabilang, at mahirap makita kung anong kapangyarihan ang mayroon sila, ngunit nang tumama sa kanila ang malameteor na kapangyarihan ng 9-character mantra, lahat ng mga rune na ito ay sumabog sa napakaliwanag na liwanag, at lumitaw ang isang malaking gintong lambat. Nagpatuloy ang Dagandong. Nanginginig ang liwanag ng gintong lambat. Ngunit nakita ng lahat na ang malameteor na kapangyarihan ng 9-character mantra ay talagang hinarangan ng gintong lambat na nabuo ng malatadpole na rune na ito. Walang nag-iisip na ang hindi kapansin-pansing hugis tadpole na gintong lambat na ito ay magiging napakalakas. Nakahiga ito doon, na para bang hindi nababasag ng anumang puwersa. Anong klaseng defense formation ito? Nagulat ang isang matandang ninuno na tumingin sa gintong lambat. Nag-aral siya ng formation sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya masabi kung anong klaseng defense formation ito. Hindi sa pagbanggit sa kanya, kahit na ang mga santo ng templo, Bayalao mo at iba pa ay hindi masabi kung anong uri ng defense formation ito. Paano nila nalaman na ang defense formation na ito ay casual na inayos ni Yang Xiaotian? Sa kasalukuyang formation realm ni Yang Xiaotian, maaari niyang kontrolin ang anumang rune upang ayusin sa isang formation, at ito ay agad na nabuo. Kahit na ang isang bato sa kanyang kamay ay maaaring agad na bumuo ng isang forma sayon. Tulad ng isang martial arts master, kapag ang kanyang panloob na lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, lahat ng nasa kanyang mga kamay ay maaaring maging isang sandata. Kahit nakamangha-mangha ang defensive formation na ito, hindi nito kayang labanan ang 9-character mantra. Sabi ng isang sect leader. Hinarang lang ng Golden Net ang front wave ng 9-character mantra's attack, hindi ang totoong kapangyarihan ng 9-character mantra. Sa lalong madaling panahon, ang 9-character mantra ay tatama. Sa pagtingin sa 9-character mantra na binomba ng mapanirang kapangyarihan, pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at nakita ang isang malaking rune na lumilipad palabas. Ang rune na ito ay mas malaki pa kaysa sa ngayon. Hinarap nito ang soldier mantra sa 9-character mantra. Nang makita ito, mabangis ang mukha ni Guobi. Kahit na malakas ang rune ni Yang Xiaotian, hindi nito maharangan ang lahat ng 9-character mantra niya. Sa karamihan, maaari lamang nitong harangan ang soldier mantra. Sa sandaling ito, nakita niyang muling pamitik si Yang Xiaotian gamit ang isang kamay, at ang isa pang rune na kasing laki ng Ancient Divine Mountain ay lumipad palabas. Pagkatapos, pinitik ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay na parang mahika, at sunod-sunod na lumipad palabas ang mga rune tulad ng Ancient Divine Mountain. Sa isang kisap mata, may siyam na rune. Siyam na rune laban sa siyam na character na mantra. Parang 18 malalaking planeta ang nagbabanggaan. Sa isang malakas na kalabog, yumanig ang langit. Nayanig ang lupa. Ang siyam na character na mantra at ang siyam na rune ay nagbanggaan na parang 18 planeta na sumasabog, at ang mapanirang puwersa ay dumaan, na yumanig sa hangganan ng espasyo ng singsing. Nagbago ang mukha ng lahat. Ang malakas na puwersa ng pag-urong ay nagpalipad pabalik kay Guobi. Bumagsak siya sa lupa, nag-iinit ang kanyang lalamunan, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Ngunit si Yang Xiaotian ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, pinahintulutan ng puwersa ng pag-urong na bombahin siya ng hindi gumagalaw. Si Guobi, na napailing, ay nanginginig na tumayo, ngunit sa sandaling siya ay tumayo, nakita niyang ikan-away ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at direktang kumaway sa kanya. Bumagsak si Guobi sa lupa at tuluyang nawalan ng malay. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang resultang ito. Ang resultang ito ay lampas pa rin sa inaasahan ng lahat. Ang 9-character mantra ay nagmula sa aklat ng paglikha, ngunit kahit na ginamit ni Guobi ang 9-character mantra, siya ay natalo pa rin ni Yang Xiaotian, at natalo ng malungkot. Hindi siya nagdulot ng anumang pinsala kay Yang Xiaotian. Hindi siya nagdulot ng anumang problema kay Yang Xiaotian. Tumingin si Yang Xiaotian kay Guobi na nawalan ng malay na may kalmadong ekspresyon, at ang kanyang mukha ay kalmado mula simula hanggang wakas. Si Baihai sa Area 3 ay nakaramdam ng paglubog sa kanyang puso nang makita niya si Guobi na nawalan ng malay ni Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na si Yang Xiaotian ay hindi lamang napakalakas sa martial arts, kundi pati na rin sa porma sayon. Invincible lang siya. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na si Yang Xiaotian ay bihasa sa lahat ng bagay at hindi magagapi sa lahat ng bagay. Pinasabog niya ang mga kalahok na disipulo sa Area 3 ng isang suntok, at tinapos ng buo ang paligsahan. Siya at si Yang Xiaotian ay halos sabay na lumabas ng ring. Paglabas niya ng ring, malamig niyang tiningnan si Yang Xiaotian, na parang sinasabi, "Anak, huwag kang maging kampante, mas mabuting hindi mo na lang ako makilala, kung makilala mo ako, tiyak na magpapaganda ako sa iyo." Hindi nagtagal, natapos din ni Humingayo at ng Six Path Saint ang kompetisyon. Pagkatapos nilang lumabas ng ring, hindi nila maiwasang tumingin sa direksyon ni Yang Xiaotian, hindi maitago ng kanilang mga mata ang kanilang takot.
Maging si Guobi, na may 9-character mantra, ay natalo kay Yang Xiaotian, at unti-unting tumaas ang kanilang takot kay Yang Xiaotian. At tahimik pa rin ang eksena. Bagamat matagal nang natalo ni Yang Xiaotian si Guobi, hindi pa rin umalma ang lahat, at walang nagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga ang matandang nakaberde, napakaswerte ng aking Sanqing Continent na magkaroon ng walang katulad na henyo. Sa buntong hininga, naroon ang ginhawa, pananabik, at saya. Magkahalong damdamin ang lahat ng marinig ang mga salita ng matandang naka-green. Bilang pinuno ng santo ng templo, ang matandang nakaberde ay namuno sa napakaraming labanan sa templo, ngunit hindi pa niya nasuri ang anumang henyo na tulad nito. Noon, kahit gaano kahanga-hanga ang henyo, tamad siyang magsalita. Gayunpaman, ang 9-character mantra ni Guobi ay hindi gumising sa kaluluwa ng Panginoon ng Sanqing, na medyo nakakagulat pa rin sa lahat. Ngunit nang pinag-isipan ito ng mabuti ng lahat, nabuhayan sila ng loob. Kahit na ang 9 na karakter na mantra ay nagmula sa aklat ng paglikha, sa mahigpit na pagsasalita, hindi ito maituturing na talento ni Guobi. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Magkahalong emosyon ang lahat, natapos ang ikalawang round ng kompetisyon ng lahat ng mga disipulo. Pagkatapos ay nagsimula ang ikatlong round. Ang lahat ay humakbang pasulong at nagsimulang gumuhit ng palabunutan. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Yang Xiaotian ang numero 3. Naging kakaiba ang lahat nang makita nilang si Yang Xiaotian ay nag-drawing ng number 3. Sa unang round, si Yang Xiaotian ay number 3, sa second round ay number 2, at ngayon sa third round ay number 3 na naman. Napatingin ang lahat kay Bai Hai. Hindi ba matutulad si Bai Hai kay Yang Xiaotian at muling mabubunot ang numero 2? Binuksan din ni Bai Hai ang numero sa kanyang kamay. Nang makita niya ang numero sa kamay niya ay natigilan siya. Nang makita ng mga tao sa malapit ang numero sa kamay ni Bai Hai, natigilan din sila. Numero 3, sabi ng isang tao. Number 3. Pareho sa number 3 ni Yang Xiaotian. Excited ang lahat. Sina Yang Xiaotian at Bai Hai ay parehong gumuhit ng area number 3. Kaya sino ang susunod? Tuwang-tuwa ang lahat. Sa wakas nandito na. Ang pinakakapanabik na tunggalian ay sa wakas ay darating. Mula nang magsimula ang labanan sa templo, inaabangan na ng lahat ang labanang ito. Matapos matigilan si Bai Hai, tuwang-tuwa din siya. Matagal na rin niyang inaabangan ang laban na ito. Tiningnan niya si Yang Xiaotian na may uhaw sa dugo na liwanag sa kanyang mga mata. Young Patriarch, kailangan mong ipaghiganti si Ziner mamaya. Sabi ni Bai Bing, ang ninuno ng Baye Demon Clan. Tumango si Bai Hai, huwag kang mag-alala, Binglao, papatayin ko si Yang Xiaotian gamit ang sarili kong mga kamay mamaya. Nang malapit nang pumunta si Bai Hai sa ring, biglang sinabi ni Bai Yelao mo, mag-ingat kay Yang Xiaotian. Huwag maging pabaya. Nagulat si Bai Hai, pagkatapos ay tumango, huwag kang mag-alala, Tezo, gagawin ko ang lahat at hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Pagkasabi niyon ay lumipad siya at lumapag sa ikatlong lugar, nakatayong may pagmamalaki. Sa ikatlong lugar, kinatay na lang niya ang mga alagad ng Six Paths Academy. Lumipad din si Yang Xiaotian at lumapag sa ikatlong lugar. Natahimik ang mundong kanina lang maingay. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Xiaotian at Bai Hai. Walang tumingin kay Hu Mingyo, ang Six Paths Saint at iba pa. Tumingin si Bai Hai kay Yang Xiaotian na pumasok, tumayo sa likod ng kanyang mga kamay, at nagsabi, Yang Xiaotian, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang iyong swerte ay hindi magpapatuloy. Iniskan niya ang number 3 area, sa number 3 area na ito, wawakasan kita. Wakasan mo ang iyong galing sa 100,000 Holy Wheels. Nasa number 3 area din kung saan tinapos ni Yang Xiaotian ang kanilang Baye Demon Clan na disipulo na si Bai Jin sa unang laro. Ngayon, sa ikatlong laro, tatapusin niya si Yang Xiaotian sa parehong lugar. Nang makitang pumasok na rin ang ibang mga disipulo sa kani-kanilang lugar, sinabi ni Yang Xiaotian sa matandang nakaberde, Senyor, pwede na ba tayong magsimula? Huminga ng malalim ang matandang nakaberde at sinabing, magsisimula na ang kompetisyon. Matapos magsalita ang matandang naka-green, sina Yang Xiaotian at Bai Hai ay sumabog sa hangin ng sabay, at pareho silang gustong manguna. Ngunit mas mabilis si Yang Xiaotian. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang 12 banal na katawan na lumalaban sa langit, pinalo ng isang palad, at umungal ang 5 elemento ng kapangyarihan ng Buddha, at isang malaking anino ng Buddha ang bumalot sa hangin. 5 elemento ng langit na Buddha Palm. Ang unang Buddhist na sagradong kasanayan sa Sanqing Continent. Pinaandar din ni Bai Hai ang lahat ng banal na katawan. 13 banal na katawan pala. At mayroong 7 banal na katawan na lumalaban sa langit at 6 na kataas-taasang banal na katawan. Habang ina-activate ang 13 banal na katawan, sumuntok siya, at ang kapangyarihan ng Mahika ay gumagalaw, at ang lakas ng Mahika ay talagang purple-black. 10,000 demonyong pumapatay ng kamao. Umungol si Bai Hai. Ano, 10,000 demons killing feast? Nang makita ang suntok ni Bai Hai, maraming ninuno ang nagulat. Walang ibang dahilan, dahil ang 10,000 Demons Killing Feast ay isang banal na kasanayang nilikha ng 10,000 Demon Saint. Paano nakuha ni Bai Hai ang 10,000 Demons Killing Feast? Ang isa ay ang unang Buddhist na banal na kasanayan ng Sanqing Continent,
at ang isa ay ang 10,000 Demons Killing Feast na nilikha ng 10,000 Demon Saint. Ang lakas ng palad at ang lakas ng kamao ay nagbanggaan. Boom! Sumabog ang langit at lupa. Marahas na yumanig ang buong arena. Naramdaman ni Baihai na nanginginig ang buong katawan niya, at napaatras siya at bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay hindi matatag, at siya ay umatras ng paulit-ulit, at sa wakas ay tumama sa hangganan ng pader ng ikatlong lugar. Nagkaroon ng putok. Ano? Nagulat ang lahat. Ang 13 banal na katawan ni Baihai, na lahat ay nasa ika-29 na antas, at nasa tuktok ng ika-10 antas ng dakilang santo, ay natangay pa rin niyang Xiaotian, na nasa isang antas na dakilang santo. Pagkatapos ay lubusang naunawaan ng lahat ang kapangyarihan ng 12 banal na katawan niyang Xiaotian na lumalaban sa langit. Kahit na ang 12 banal na katawan niyang Xiaotian na lumalaban sa langit ay nasa ika-28 antas lamang, hindi pa rin sila maihahambing sa 13 banal na katawan ni Baihai sa ika-29 na antas. Si Baihai ay sumabog pabalik sa unang labanan, ang kanyang mukha ay mapurol, at ang kanyang buong katawan ay puno ng demonyong enerhiya. Pinandilatan niya siyang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at nakita niya na ang kanyang buong katawan ay talagang natatakpan ng mga demonyong pattern. Ang mga demonyong pattern na ito ay nagbuga ng pulang apoy ng dugo. Katawang demonyong dugo. Nagulat ang lahat. Ang Blood Demon Body ay ang natatanging banal na kasanayan ng Blood Demon Old Monster, at isa rin ito sa pinakamalakas na katawan ng demonyo sa Demon Sect ng Sanqing Continent. Ang Blood Demon Old Monster at ang Fire Demon Old Man ay parehong kaliwa at kanang braso ng 10,000 Demon Saint. Pagkatapos, nakita ng lahat na ang buong katawan ni Baihai ay talagang natatakpan ng kakaibang puting apoy. Ang puting apoy na ito ay nagpalamig sa mga tao. Ito ang eksaktong kapangyarihan ng dugo ng Baye Demon Clan. Kung ang dugo ay hindi dalisay, ang kapangyarihan ng dugo ng Baye Demon Clan ay kulay abo. Ngunit ang kapangyarihan ng dugo ni Baihai ay ganap na puti. Malinaw, ang kapangyarihan ng dugo ni Baihai ay napakadalisay. Matapos gamitin ang dugong demonyong katawan at i-activate ang kapangyarihan ng dugo, ang puso ng Taoismo ni Baihai ay sumambulat na may parang araw na nagliliyab na pulang ilaw. Bilang isang miyembro ng Baye Demon Clan, ang puso ng Taoismo ni Baihai ay sumambulat na may naglalagablab na pulang ilaw, ngunit kung ito man ay ang matandang nakaberde o si Tengyi at iba pa, nang makita nila ang puso ng Taoismo sa dibdib ni Baihai, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Ito ang walang hanggang puso ng Taoismo. Ang puso ng impyerno ng Taoismo sa walang hanggang puso ng Taoismo. Impyerno ng Taoismo. Ang walang hanggang puso ng Taoismo, at ang walang hanggang puso ng Taoismo na may dalawahang kapangyarihan. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Sa oras na ito, sa wakas ay alam ng lahat na si Baihai, ang batang patriarch ng Baye Demon Clan, ay hindi ang walang hanggang puso ng Taoismo sa nangungunang sampung, o ang unang walang hanggang puso ng Taoismo, ngunit ang walang hanggang puso ng Taoismo. Ang dalawahang puso ng Taoismo na may kapangyarihang apoy at kapangyarihang impyerno. Sa ilalim ng pagpapala ng kapangyarihan ng Fire Hell Thou Heart, ang buong katawan ng demonyong enerhiya ni Baihai ay gumugulong, nilalamon ang langit at lupa, ang liwanag ng demonyo ay tumaas sa kalangitan, at ang kapangyarihan ng demonyo ay kamangha-mangha. Sa ilalim ng impluensya ng kapangyarihan nito, ang ikatlong lugar ay patuloy na nanginginig. Ang buong katawan ni Baihai ay puno ng demonyong apoy, naramdaman ang pagpapala ng kapangyarihan ng Fire Hell Thou Heart, nakaramdam siya ng kawalang kilos, nasiyahan siya sa pakiramdam na ito ng kawalan ng kakayahan, at malamig na tumingin kay Yang Xiaotian, paano naman, nagulat ka ba, ako talaga ang Eternal Thou Heart of Dual Power. Ang mga salita ay puno ng pagmamataas, nangingibabaw. Kahit na ang paghamak. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Hindi nakakagulat na minamaliit ni Baihai Yang Xiaotian. Sa Sanqing Continent, sa hindi mabilang na mga taon, ilang tao ang maaaring linangin ang Eternal Thou Heart. Hindi pa banggitin ang Eternal Thou Heart ng Dual Power. Ang batang patriarch ay may Eternal Thou Heart. Ang Eternal Thou Heart ng dalawahang kapangyarihan. Ang batang patriarka ay hindi matatalo. Ang mga master ng Baye Demon Clan ay nagulat at nasa sabik ng makitang si Baihai ay talagang may Eternal Thou Heart na may dalawahang kapangyarihan. Tanging si Baye Old Demon at Baye Green Demon ang hindi nagulat na si Baihai ang may Eternal na Thou Heart. Tumingin ang dalawa kay Baihai na nag-activate ng Fire Hell Thou Heart na may nasisiyahan at mapagmataas na ngiti sa kanilang mga mukha. Nakakunot ang noo ni Tengyi habang nakatingin kay Baihai. Kahit na sobra niyang tinansya ang Thou Heart ni Baihai, minamaliit pa rin niya ito. Hindi niya akalain na ang batang patriarch ng Baye Demon Clan ang maglilinang sa Eternal Thou Heart. Kung gaano kahirap linangin ang Eternal Thou Heart, alam na alam niya ito. Hindi ko inaasahan na si Baihai pala talaga ang may Eternal na Thou Heart. Isang matandang ninuno ng Hongmeng Academy ang nagsabi sa malalim na boses, na inihayag ang kanyang pag-aalala. Ang 100,000 bilog ng mga banal na gulong ni Yang Xiaotian ay makapangyarihan, ngunit ang lahat ay hindi sigurado kung kayang sugpuin ng 100,000 bilog ng mga banal na gulong ang Eternal Thou Heart. Ang walang hanggang Thou Heart, sa isipan ng lahat, ay siya ring walang talo na Thou Heart. Kahit na lumipas ang mga taon, ang walang hanggang Thou Heart ay hindi tatanda. Biglang sinuntok muli ni Baihai Yang Xiaotian.
Ang walang hanggang Dao Heart sa kanyang dibdib ay sumambulat sa liwanag ng walang hanggang mga taon, at ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng Baiye Demon Clan ay mas sukdulan, at ang apoy ng Diablo ay tila sumunog sa kalangitan. Yang Xiaotian, ipakita mo rin ang iyong Dao Heart, hayaan mong makita ng lahat kung anong uri ka ng Dao Heart. Matigas na sinabi ni Bai Hai, kung hindi, gaano man kalakas ang iyong Holy Will, imposibleng pigilan ang aking walang hanggang Dao Heart. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bai Hai sa buong Sanqing Mountain. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Yang Xiaotian, at lahat ay na-curious din kung anong uri ng Dao Heart na mayroon si Yang Xiaotian, ito ba ay walang hanggan o walang hanggan? Mula nang lumabas ang balita ng tagumpay ni Yang Xiaotian sa Great Saint Realm, sa mga araw na ito, ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ay nag-isip tungkol sa Dao Heart ni Yang Xiaotian. Ang ilan ay nagsabi na ang Dao Heart ni Yang Xiaotian ay dapat ang walang hanggang Dao Heart. Ngunit ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip. Ang ilang mga henyo ay may makapangyarihang Holy Wills, ngunit maaaring hindi malakas ang kanilang Dao Hearts. Si Teng Yi, Baiye Old Demon, ang matandang naka-green at iba pa ay tumingin din kay Yang Xiaotian. Nakatingin kay Bai Hai na paparating na pumatay sa pamamagitan ng isang suntok, ang mukha ni Yang Xiaotian ay kalmado, ito lang ang Dao Heart of Fire Prison, ngunit hindi ko kailangang gamitin ang aking Dao Heart para patayin ka. Ito lang ang Dao Heart of Fire Prison. Natigilan ang lahat. Nang ang lahat ay natigilan, biglang, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng banal na liwanag, at habang ang 12 banal na katawan na lumalaban sa langit ay aktibo, isang malaking banal na gulong ang lumitaw sa likuran niya. Nang makitang ipinatawag muli ni Yang Xiaotian ang malaking banal na gulong na parang Ferris wheel, nagulat pa rin ang lahat. Nang akala ng lahat ay tapos na ito, biglang bumukas muli ang liwanag sa katawan ni Yang Xiaotian. Ang isa pang malaking banal na gulong tulad ng isang Ferris wheel ay lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian. Ang dalawang malalaking banal na gulong ay kumikinang ng maliwanag, na nagliliwanag sa sunod-sunod na bundok. Maging ang lahat ng ilog at lungsod sa labas ng Sanqing Mountains ay naliwanagan ng liwanag ng dalawang banal na gulong. Natigilan ang lahat. Ang matandang demonyong si Baiye, ang matandang nakaberde, si Teng Yi at iba pa ay natigilan nang makita nila ang dalawang magkatulad na Holy Wheel sa likod ni Yang Xiaotian. Dalawang banal na gulong na may 100,000 bilog. May sumigaw. Dalawang banal na gulong ay hindi ka panipaniwala. Dalawang banal na gulong na may 100,000 bilog. Nagulat at natigilan ang lahat. Maging si Bai Hai, na nag-activate ng Eternal Dao Heart at nagbobomba para pumatay, ay natigilan. Nagulat din siya. Ang Yang Xiaotian na ito ay talagang mayroong dalawang banal na gulong. Kahit na mayroon kang dalawang banal na gulong na may 100,000 bilog, hindi mo kayang labanan ang aking Eternal Dao Heart. Umungol si Bai Hai, ang kanyang mukha ay mabangis at baliw, at na-activate pa niya ang kapangyarihan ng Eternal Dao Heart sa sukdulan. Ang pulang ilaw ng kanyang Fire Hell Dao Heart ay lalong nagliliyab. Kasabay nito, narinig ng lahat ang hiyawan ng milyon-milyong masasamang multo. Ito ang kapangyarihan ng Hell of the Fire Hell Dao Heart. Matapos ang kapangyarihan ng Fire Hell Dao Heart ay itulak sa sukdulan, ang kapangyarihan ng impyerno ay na-trigger. Nagdilim ang orihinal na maaliwalas na kalangitan, gamulong ang mga itim na alon sa kalangitan, at may bilyon-bilyong masasamang multo sa loob nito. Nang tumama ang puwersa ng kamao ni Bai Hai sa kanilang harapan, nakita ng lahat na ang dalawang banal na gulong sa likod ni Yang Xiaotian ay talagang nagsanib. Ito ay naging 100,000 bilog na banal na gulong na umalalay sa kalangitan. 200,000 bilog. Nang inag ang lahat, napabuga ng palad si Yang Xiaotian. Ito pa rin ang 5 Elements Heavenly Buddha Palm. Ngunit ang liwanag ng Buddha ng 5 elemento ay 10 beses na mas malakas. Boom! Muling nagsalpukan ang puwersa ng kamao at palad ng dalawa. Ito ang banggaan sa pagitan ng Eternal Dao Heart at ng kapangyarihan ng 200,000 Circle Holy Wheels. Ang Eternal Dao Heart ay kilala na hindi magagapi, ngunit ang 100,000 Circle Holy Wheel ay isang walang hanggang himala. Naramdaman ni Bai Hai ang pagkabigla sa buong katawan niya, at naramdaman ang isang nakakatakot na puwersa na sumugod sa kanya. Napabalikwat siya at muling natama ng boundary wall ng ikatlong lugar na naging sanhi ng pagyanig ng boundary wall ng ikatlong bahagi. Tila nabasag ang boundary wall ng ikatlong lugar. Ang mga kalahok sa iba pang mga lugar ay huminto sa parehong oras at tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa ikatlong lugar, nakatayo doon tulad ng isang sinaunang bundok, na may 200,000 bilog ng mga banal na gulong sa likod niya na nagbibigay liwanag sa lahat ng bagay sa mundo. Maging ang malaimpyernong itim na hangin ng apoy ng impyernong Dao na puso ng Bai Hai ay naliwanagan at wala ng takasan, at ang bilyon-bilyong masasamang multo sa itim na hangin ng kalangitan ay nagsisigawan. Hongmeng banal na anak! Hongmeng banal na anak! Biglang, sa tahimik na karamihan, isang babaeng disipulo ang tuwang-tuwa na sumigaw. Hongmeng banal na anak! Parami ng parami ang mga babaeng disipulo na tuwang-tuwa na sumigaw, at ang mga sound wave ay mas mataas at mas mataas. Lahat ng babaeng disipulong naruroon ay nagpahayag ng kanilang tonanibik at paghanga sa ganitong paraan. Napabuga ng hangin si Teng Yi, at ang kanyang puso ay napuno din ng hindi pa nagagawang tonanibik at pagmamalaki. Naghiyawan ang lahat ng mga masters ng Hongmeng Academy. Ang mga mukha ni Baiye Old Demon at ang mga master ng Baiye Demon Clan ay kasing kulimlim ng tubig. Dalawang mahusay na banal na gulong ng 100,000 bilog.
Ang matandang naka-green at isang grupo ng mga disipulo ng banal na templo ay tumingin kay Yang Xiaotian, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bai Hai nawala. Hindi pa. Huwag kalimutan ang gininto ang lotus ni Bai Hai. Sa gulat, nagsimulang mag-usap ang ilang tao. Sa oras na ito, naalala ng lahat na hindi ginamit ni Bai Hai ang kanyang gintong lotus. I wonder kung anong uri ng golden lotus ang golden lotus ni Bai Hai. Posible bang ito ay 2,000 grade golden lotus? Nag-isip ang lahat. Ang golden lotus, ang 1,000 grade at ang 900 grade ay isang malaking watershed. Ang kapangyarihan ng 1,000 grade golden lotus ay isang qualitative leap, at ang 2,000 grade golden lotus ay isa pang qualitative leap kumpara sa 1,000 grade golden lotus. Kung nililinang ni Bai Hai ang 2,000 grade ong gininto ang lotus, iniisip ko kung kaya bang labanan ito ng 2 banal na gulong ng Hongmeng Saint. Maraming tao ang hindi sigurado. Kung tutusin, masyadong malakas ang kapangyarihan ng 2,000 golden lotus. Si Emperor Kai Yuan, na kilala bilang isa sa 2 dakilang emperador ng Sanqing Continent, ay nagsanay ng 2,000 golden lotus. Tulad ng hula ng lahat, si Bai Hai ay bumangon mula sa lupa sa gulo. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumingin sa banal na gulong sa likod ni Yang Xiaotian, nagulat at nagalit. Mabuti kung si Yang Xiaotian ay may 2 banal na gulong na may 100,000 bilog, ngunit ang 2 banal na gulong ay maaaring pagsamahin, at ang kapangyarihan ng pinagsamang banal na mga gulong ay mas malakas pa. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at biglang tumawa ng mayabang. Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na mayroon kang 2 banal na gulong ng 100,000 bilog. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hindi ko gustong gamitin ang kapangyarihan ng Golden Lotus. Pinilit mo ako, isang malaking karangalan ang mamatay sa ilalim ng kapangyarihan ng aking gininto ang lotus. Pagkatapos nito, ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal na kapangyarihan. Ang lupa kung saan siya nakatayo ay biglang lumundag ng hindi mabilang na mga gintong ilaw. Ang walang katapusang kapangyarihan ay patuloy na bumulwak mula sa lupa. Ang kapangyarihan ay napakalakas na ang lahat ay hindi inaasahan. Napakalakas ng kapangyarihan ng langit at lupa. Talaga bang 2,000 grade golden lotus ito? Nagulat ang lahat. Tulad ng pagkagulat ng lahat, ang gininto ang lotus sa ilalim ng mga paa ni Bai Hai ay namuo, una 100, pagkatapos ay 200, 300, 1,000. Habang ang golden lotus ay patuloy na umiikot, ang bilang ng mga lotus ay dumami, at ang golden lotus ay naging mas malaki at mas malaki. Sa isang kisap mata, naabot nito ang 1,000 grade golden lotus, ngunit ang golden lotus ay patuloy na lumaki sa isang kamanghamanghang bilis. Buzz! Matapos maabot ang 1,900 grado, ang 1,000 grado na golden lotus ay muling lumago at lumampas sa 2,000 grado. Nang makitang ang golden lotus ni Bai Hai ay talagang 2,000 grade, ang eksena ay nagkagulo. Ang kasalukuyang mundo ng golden lotus ay talagang isang pangunahing kaganapan sa kontinente ng Sanqing. Ilang taon walang 2,000 golden lotus sa Sanqing mainland. Sa karamihan ng tao, maraming mga master ang nasa sabik. Sa sandaling ito, maging ang mga santo ng templo ay kailangang humanga sa talento ni Bai Hai. Una, ang 12 banal na katawan, at pagkatapos ay ang sinaunang paraan ng dobleng puwersa, at ngayon ito ay 2,000 gininto ang lotus. Ngunit nang ang lahat ay nasa sabik, nalaman na ang Jinlian ng Bai Hai ay pumailang pa rin. Hindi nagtagal ay umabot ito sa 2,080. Hindi ba 3,000 grado? Ang ilang mga ninuno ay tuyo. Tahimik ang eksena. Kinakabahan ang lahat. Sa wakas, huminto si Jinlian sa paanan ng Bai Hai na 2,970. Bagamat hindi hihigit sa 3,000 produkto, nanginginig pa rin ang lahat. 2,970 produkto ang talagang pinakamalakas na 2,000 golden lotus. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong 2,000 gintong lotus. Naramdaman ang kapangyarihan ng Bai Hai sa sandaling ito, maraming mga masters ng Shengsheng Realm ang marangal at tumingin kay Bai Hai nang may takot. Ang mga yapot ni Bai Hai na si Jinlian ay biglang naging magic light. Maraming Panginoon ng langit ang hindi pa tumutugon. Dumating na si Bai Hai kay Yang Xiaotian. Ang Jinlian ay may acceleration effect, at kung mas mataas ang grade, mas mabilis ang bilis. Ang bilis ni Bai Hai sa sandaling ito ay halos parang oras at espasyo. Gayunpaman, matagal nang handa si Yang Xiaotian. Sa sandaling nagmamadali si Bai Hai, siya ay 12 laban sa makalangit na Eucharistia, ang 2 dakilang Diyos, at ang 200,000 pabilog na mga banal na gulong ay hinimok. Nabangga ni Yang Xiaotian si Bai Hai Quan. Sa pagkakataong ito, sa pagpapala ng lakas ng pinakamalakas na 2,000 golden lotus, ang kapangyarihan ng Bai Hai ay mas malakas. Ang lakas ng banggaan ng dalawa, ang ingay ng malakas na ingay, at ang isipan ng mga tao ay nag-iingay at ang kanilang mga tenga ay bingi. Tan Capricorn Typhoon, hindi alam ni Zhonjiang kung ito ay papatayin. Kung na-disconnect ang kuryente, hindi ito i-update. Nagulat muli si Bai Hai at napaatras muli. Umatras siya hanggang sa gilid ng 3 lugar bago siya makapagpatatag. At umatras din si Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay agad na malinaw. Nangunguna pa rin si Yang Xiaotian. Ano? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat.
Ginamit pa ni Bai Hai ang pinakamalakas na 2,000 grade Golden Lotus, ngunit hindi niya makuha ang itaas. Dehado pa siya. Nahirapan din si Bai Hai na tanggapin ang katotohanan ito. Ikaw, imposible. Gulat na tumingin siya kay Yang Xiaotian, paano magiging napakalakas ng iyong banal na gulong? Paano mo masusugpo ang aking walang hanggang pusong Dao at ang aking 2,000 gradong gintong lotus? Ang kapangyarihan ng isang banal na gulong ay talagang kayang sugpuin ang kanyang walang hanggang puso ng Dao at ang kanyang 2,000 gradong ginintoang lotus. Ito ay sadyang hindi makatwiran. Malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, hindi talaga kayang sugpuin ng 100,000 bilog ng mga banal na gulong ang nangungunang 10 walang hanggang puso ng Dao, at hindi rin nila mapipigilan ang 10,000 gradong Golden Lotus, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka. Ang mga salita ni Yang Xiaotian ay parang matulis na tinek, na tumutusok sa puso ni Bai Hai. Ang mukha ni Bai Hai ay mapatla, at siya ay mukhang sobrang pangit at galit. Isa lamang itong pinakamataas na kahihiyan. Mayroon siyang 2 walang hanggang Dao Hearts at ang pinakamalakas na 2,000 grade Golden Lotus, ngunit hindi niya mapigilan si Yang Xiaotian na gumamit lamang ng Holy Wheel. Siya ay umungal ng may galit, tulad ng isang sugatan at baliw na hayop, at inatake muli si Yang Xiaotian. Umakyat si Yang Xiaotian at nakipag-away muli kay Bai Hai. Ngunit gaano man kalakas ang pag-atake ni Bai Hai, gaano man niya hinihimok ang kapangyarihan ng Firehell Dao Heart at ng Golden Lotus, palagi siyang pinipigilan ni Yang Xiaotian. Paulit-ulit siyang pinaalis ni Yang Xiaotian. Sa bawat pagkakataon, sinasabog si Bai Hai sa hangganan ng pader ng ikatlong lugar. Mula sa malayo, si Bai Hai ay parang isang libreng sandbag, pinasabog, pagkatapos ay tumalbog pabalik, at muling sumabog. Lahat ay tumingin sa eksenang ito na may komplikadong mga ekspresyon. Ang mga Panginoon ng Baye Demon Clan, na naging mayabang lang, ay pinanood ang kanilang batang patriarch na pinapasabog ng pabalik-balik na parang sandbag, at naramdaman ang kahihiyan sa kanilang mga puso. Mas pangit ang itsura ni Baye Old Demon at Baye Green Demon. Yang Xiaotian, kahit ikaw ang may kapangyarihan, ano? Pagkatapos nasabog muli ni Yang Xiaotian, galit na sinabi ni Bai Hai, hindi mo ako matatalo. Then he laughed wildly, you and I are still tied in the end. Gusto mong manalo sa unang pwesto, no way. Ito ang tuntunin ng digmaan sa templo. Kung walang mananalo sa loob ng isang araw, ito ay isang tie. Kung magtali sina Yang Xiaotian at Bai Hai sa huling labanan, wala sa kanila ang maaaring maging una, at pagkatapos ay walang mauuna sa temple war na ito. Kung nais ni Yang Xiaotian na manalo sa unang pwesto, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa susunod na sesyon para lumahok. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Yang Xiaotian, gumuhit. Masyado kang maraming iniisip. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi mo ba gustong makita ang aking pusong Dao? Sa kasong ito, pagkatapos ay hahayaan kong makita mo ang aking pusong Dao. Pinaandar ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng puso ng Dao sa kanyang katawan. Sa sandaling na-activate niya ang puso ng Dao sa kanyang katawan, biglang, ang langit ay yumanig at ang lupa, at ang buong Sanqing Mountain, hindi, lahat ng mga lugar sa paligid ng Sanqing Mountain Range ay marahas na nanginginig. Sa sandaling ito, nadama ng lahat ang walang hanggang kapangyarihan na nakahihigit sa langit at lupa, sa langit, at sa mga banal. Ang mga kapangyarihan ng apoy, tubig, kahoy, lupa, at ginto ay lumabas mula sa Dao Heart ni Yang Xiaotian. 5-element power. Ito ba ang 5-element Dao Heart? Ito kaya ang 5-saint Dao Heart sa Eternal Dao Heart? Nagulat ang lahat. 5-saint Dao Heart. Ang Eternal Dao Heart ay niranggo sa top 100. Ang Eternal Dao Heart na nakondense ni Emperor Longxi noon ay ang top 100. Ito talaga ang 5-saint Dao Heart. Ito ang nangungunang 100 Eternal Dao Heart. Ang aking Sanqing Continent ay muling lumitaw sa top 100 Eternal Dao Heart. Ang Hongmeng Saint Son ay karapat-dapat na maging walang kapantay na henyo ng aking Sanqing Continent. Ang mga Panginoon ng lahat ng pangunahing sekta at pamilya ay nasa sabik. Ang matanda na nakasuot ng asul na lalaki, si Teng Yi at iba pa ay mas nasa sabik. Hindi ko akalain na ang batang din pala talaga ang top 100 Eternal Dao Heart. Tuwang-tuwang sabi ng ninuno ng Hongmeng Academy kay Teng Yi. Ang mga ninuno ng Hongmeng Academy ay tuwang-tuwa. 5-saint Dao Heart, iyon ang walang hanggang Dao Heart sa top 100. Kung ikukumpara sa kaligayahan ng mga tao sa Hongmeng Academy, si Bai Yelao at iba pa ay mukhang pangit na parang nak-ay ng patay na langaw. Lalong nabigla si Bai Hai. Si Yang Xiaotian ay talagang isang 5-saint Dao Heart. Tulad ng Dragonstone Emperor, siya ay isang walang hanggang Dao Heart sa top 100. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Kahit na malakas ang kanyang Firehell Dao Heart, hindi man lang ito makapasok sa top 3,000. Nang ang lahat ay nasa sabik at nasa sabik, nakita nila na ang Dao Heart ni Yang Xiaotian ay muling sumabog sa lakas ng hangin at kulog. Natigilan ang lahat. Ito, isang matandang ninuno ang nagsabi sa nawawalang boses, 7 dakilang kapangyarihan. Ito ba ang 7 puso ng Santo Dao? Sa itaas ng 5 santo, nariyan ang 7 santo. Ang 7-saint Dao Heart ay mas malakas pa, niranggo sa nangungunang 50. Ngunit bago pa makapag-react ang lahat, nakita nila na ang Dao Heart ni Yang Xiaotian ay sumabog na may liwanag at madilim na kapangyarihan muli.
9 Great Powers. 9 Realms daw Heart. Nagulat ang lahat. 9 Realms daw Heart, ang nangungunang 30 Eternal daw Hearts. Si Bai Yelao Mo at ang iba ay nakatitig ng nakadilat ang mga mata. 9 Realms daw Heart. Hindi ba ngayon lang ang 5 Saints daw Heart? Paano ito naging 9 Realms daw Heart sa isang kisap mata? Sa katunayan, paano nila nalaman na siyang Xiaotian ay hindi pinagsasama-sama ang 5 Saints daw Heart, o ang 9 Realms daw Heart, kundi ang pinakamalakas na Eternal First daw Heart? Ang unang daw Heart ay naglalaman ng lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Kung gugustuhin niyang Xiaotian, maaari niyang ilabas ang libu-libo o kahit 10,000 kapangyarihan sa isang iglap. Gayunpaman, kung ang libu-libong 10,000 kapangyarihan ay mabubunyag, ito ay magiging masyadong nakakatakot. Hindi gustong ilantad niyang Xiaotian ang kanyang First Eternal daw Heart ngayon, at ang 9 Realms daw Heart ay higit pa sa sapat para patayin si Bai Hai. Ang daw Heart niyang Xiaotian ay nag-activate ng 9 na kapangyarihan, at ang 200,000 circle na Holy Wheel sa likod niya ay sumabog din ng may kamangha-manghang kapangyarihan. Sa susunod na sandali, nakarating na siyang Xiaotian sa harap ni Bai Hai, at ang lakas ng espada sa kanyang kamay ay lumabas. Tiningnan ni Bai Hai ang sword energy na umindayog, na may hitsura ng takot sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Galit na galit niyang isinaaktibo ang kapangyarihan ng Eternal Daw Heart, ang 2,000 gradong Golden Lotus, at ang 13 banal na katawan. Na-activate din niya ang kapangyarihan ng dugo ng Bai Ye Demon Clan at ang Blood Demon Body sa sukdulan. Umindat siya ng espada at sinalubong ang lakas ng espada ni Yang Xiaotian, galit na umuungal, Yang Xiaotian. Ngunit bago siya matapos magsalita, direktang pinutol ng sword energy ni Yang Xiaotian ang kanyang sword energy. Pagkatapos, ang sword energy ni Yang Xiaotian ay agad na tumagos sa kanyang 12 banal na katawan ng defense barrier na may hindi mapigil ang momentum, tulad ng pagputol ng pakwan, at agad na pinutol ang leeg ni Bai Hai. Kahit nasakop ang kanyang kapangyarihan sa dugo at ang katawan ng demonyo ng dugo ay may kamanghamanghang depensa, hindi niya mapigilan ang enerhiya ng espada na ito. Natigilan doon si Bai Hai, nakatitig kay Yang Xiaotian, na may labis na galit, labis na ayaw, at labis na pagkalito sa kanyang mga mata. Hair, hindi makapaniwalang tiningnan ni Bai Yeching Mo ang eksenang ito, umungol ng galit at sumugod. Alam niya na ang 100 Battles Arena ay may restriction ng 3 Pure Lords seal, ngunit sumugod pa rin siya. Buong bulungan niyang binomba ang 100 Battles Arena. Ang lahat ng mga master ng Bai Ye Demon Clan ay parang baliw, nagmamadaling sumulong, at lahat ay umatake sa 100 Battles Arena. Boss, ang 100 Battles Arena ay sumabog na may napakatalino na hanay ng kapangyarihan, binomba si Bai Yeching Mo at ang mga ninuno ng Bai Ye Demon Clan. Si Bai Yeching Mo at ang iba pa ay nabigla. Nang makita ito, ikanaway ni Bai Ye Old Demon ang kanyang mga kamay, at isang malakas na puwersa ang nagpabagsak kay Bai Yeching Mo at sa iba pa. Gayunpaman, si Bai Yeching Mo at ang mga ninuno ng Bai Ye Demon Clan ay nagluwa pa rin ng isang subo ng dugo. Tumingin si Bai Yeching Mo sa 100 Battles Arena na may mukha na puno ng takot, ngunit sa oras na ito, ang ulo ni Bai Hai ay gamulong sa lupa ng arena, at ang kanyang katawan ay bumagsak. Hair, nang makitang bumagsak ang katawan ni Bai Hai, naramdaman ni Bai Yeching Mo na gumuguho na ang langit, at sumigaw siya ng matindi, na may kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Maging ang malamig na mukha na si Bai Ye Old Demon ay malungkot na sumigaw, "My hair." Si Bai Hai, ang walang hanggang puso ng Dao na may dalawahang kapangyarihan, ang pinakamalakas na 2,000 Great Golden Lotus, ay lubos na inaasahan ni na Bai Ye Old Demon at Bai Yeching Mo, at itinuring ng dalawa bilang kinabukasan ng Bai Ye Demon Clan. Kahit na ngayon lang pinatay niyang Xiaotian si Bai Xin, hindi nalungkot ang dalawa, ngunit ngayon, napahiyaw sila sa sakit. Bumagsak ang katawan ni Bai Hai sa lupa ng singsing, na may putok, na para bang tinamaan nito ang puso ng Lord of the Nine Evils, at biglang tumalon ang mga kilay ng Lord of the Nine Evils. Si Hu Minggayo at ang Six Path Saint ay tumingin sa katawan ni Bai Hai, at ang kanilang mga mukha ay mapatla, na may walang katapusang takot sa kanilang mga mata, na parang katawan ni Bai Hai ang kanilang katawan. Sa takot, lihim din silang nagalak na hindi nila nakilala si Yang Xiaotian ng ganoon kaga. Kung sila ang lumalaban kay Yang Xiaotian ngayon, ang mga bangkay na nakahiga sa ring ay magiging kanila. Lahat ng nasa eksena ay tumingin sa nahulog na katawan ni Bai Hai at natahimik. Napakahirap para sa isang henyo na may walang hanggang pusong Dao na lumitaw sa Sanqing Continent, lalo pa ang isang henyo na nagtataglay ng 2,900 Golden Lot uses sa parehong oras. Tiyak na magiging super overlord ang ganitong henyo paglaki niya. Ngayon ay namatay si Bai Hai sa ring ng Holy Temple Battle. Napabuntong hininga ang lahat, umiling din ang matandang nakaberde, at saka inihayag, Region Number 3, nanalo si Hongmeng Saint. Nanalo si Hongmeng Saint, narinig ang matandang nakagreen na ibinalita ang resulta. Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Xiaotian. Lumabas si Yang Xiaotian sa lugar no. 3. Sa sandaling ito, na-disperse niya ang kapangyarihan ng Dao Heart at Holy Will, tulad ng isang ordinaryong tao, ngunit lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot, panatisismo, paghanga, at pananabik. Junior Kuya, si Teng Yi at ang grupo ng mga masters mula sa Hongmeng Academy ay excited na sumalubong sa kanya.
Huminga din ng malalim si Li Yao, pinakalma ang pagkabalisa sa kanyang puso, at binati siya, Junior Brother. Gayunpaman, parang alanganin ang salitang, Junior Brother, nang lumabas ito sa kanyang bibig. Tumango siyang Xiaotian at ngumiti kay Teng Yi at sa isang grupo ng mga masters mula sa Hongmeng Academy, Senior Brother, Singers. Si Junior Brother ay may 200,000 bilog na banal na gulong at 9 na kaharian ng Dao Heart. Kung babalik si Master at malaman, tiyak na matutuwa siya. Tuwang-tuwang sabi ni Teng Yi. 200,000 bilog na banal na gulong at 9 na kaharian ng Dao Heart, ito ay simple. Tuwang-tuwa si Teng Yi na hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang pananabik. Ganito rin ang mga ninuno ng Hongmeng Academy. Sa kabutihang palad, natupad namin ang aming misyon at sa wakas ay nanalo. Ngumiti siyang Xiaotian sa lahat. Habang ang lahat ng tao sa Hongmeng Academy ay nasa mataas na espiritu, si Bai Ye Old Demon, Bai Ye Green Demon at iba pa ay nakatitig kay Yang Xiaotian na parang nakamamatay na mga mata. Kung ito ay mga normal na oras, pinatay na nila siya anuman ang lahat. Ngunit sa sandaling ito sa Sanqing Mountain, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, tiniis pa rin nila ito. Yang Xiaotian, mamamatay ka ng malungkot. Malamig na sinabi ni Bai Ye Green Demon kay Yang Xiaotian, at ang boses ay kasing lamig na parang lumutang ito palabas ng impyerno. Fair na, sabi ni Bai Ye Old Demon sa malalim na boses. Patay na si Bai Hai, at wala nang saysay na manatili pa sila. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Bai Ye Old Demon ang Bai Ye Demon Clan at lumipad palayo sa eksena. Siyempre, kinuha din nila ang mga katawan ni na Bai Hai at Bai Xin. Sa pagtingin sa mga figure ni Bai Ye Old Demon at ang Bai Ye Demon Clan na umaalis, lahat ay may halo-halong damdamin, ngunit mas marami sa kanila ang pumalakpak. Hindi nagtagal, nawala sa langit ang Bai Ye Demon Clan. Sa paligid ng matandang demonyong si Bai Ye, lahat ay hindi nang ahas magsalita ng malakas. Nang umalis ang matandang demonyong si Bai Ye, lahat ng nasa eksena ay relaxed at masaya. Sinabi ko na ang banal na anak ni Hongmeng ay tiyak na mananalo sa unang lugar sa labanan sa templo na ito. Tingnan mo, tama ako. Posible bang maunawaan ng banal na anak ni Hongmeng ang mga rebulto ng 3-1? Pinag-uusapan ito ng lahat. Ang ilang mga disipulo na nagpasya na siyang Xiaotian ang mananalo sa unang pwesto bago ang labanan sa templo ay nasa sabik na sila ay dumura. Kasabay nito, maraming tao ang nag-isip kung naiintindihan niyang Xiaotian ang mga sekreto ng mga estatwa ng 3 pure ones matapos manalo sa unang pwesto sa labanan sa templo. Ang Qingyi Messenger at iba pang mga santo sa templo ay higit na nababahala tungkol sa isyong ito. Nag-aalala sila kung mauunawaan niyang Xiaotian ang mga sekreto ng mga estatwa ng 3 pure ones. Ilang taon na nilang hinihintay ito. Sa mga sumusunod na kompetisyon, siyang Xiaotian ay nanlaliko ng lahat at madaling nanalo. Maraming disipulo ang direktang sumuko nang makita nilang iginuhit nila siyang Xiaotian. Walang pagkakamali, isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam. Sa huling nangungunang 10 labanan, nakilala niyang Xiaotian si Hu Minggayo at ang Six Path Saint. Si Hu Minggayo at ang Six Path Saint ay sumuko din sa sandaling sila ay umakyat sa entablado. Natakot sila sa bangkay ni Bai Hai. Sa huli, nanalo siyang Xiaotian sa unang lugar sa labanan sa templo na ito. Ang matandang nakadamit na berde ang personal na nagbigay ng parangal sa unang lugar ng labanan sa templo kay Yang Xiaotian. Tumingin siya kay Yang Xiaotian na may ngiti sa kanyang mukha, "Congratulations, Hongmeng Saint, sana maintindihan mo ang misteryo ng estatwa ng Panginoon ng ating 3 pure ones." "Salamat, Senyor, magsusumikap ako para sa iyong magagandang salita." Kinuha ni Yang Xiaotian ang parangal at ngumiti. Nakipag-usap ang matandang nakaberdeng damit kay Yang Xiaotian para sa ilang mga salita, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga kamay at binuksan ang pinto ng 3 pure ones temple. Ang liwanag ng 3 pure ones temple ay bumukas, at dahan-daang bumukas ang pinto. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumipad si Yang Xiaotian papunta sa Sanqing Hall. Pagkapasok ni Yang Xiaotian, nagsara ang pinto ng pangunahing bulwagan. Ang nakaasol na matanda at iba pang mga santo ng templo ay nakaupong nakakrus sa paligid ng bulwagan upang protektahan si Yang Xiaotian. At hindi umalis si Teng Yi, ngunit nakatayo sa labas habang hinihintay si Yang Xiaotian na lumabas. Gayunpaman, kailangang may mamuno sa Hongmeng General Hospital, kaya dinala ni Liao ang ilang mga ninuno pabalik sa Hongmeng General Hospital. Pinangunahan din ng mga master ng iba't ibang sekta ang kanilang mga amo na umalis sa Sanqing Mountain. Muling bumalik sa dating katahimikan ng Sanqing Mountain. Ang Sanqing Mountain ay mapayapa, ngunit ang Sanqing Continent ay nagkakagulo. Ang lahat ng lungsod, sekta, pamilya, puwersa, at kahit ilang sibilyan sa Sanqing Continent ay pinag-uusapan ang tungkol kay Yang Xiaotian, at halos lahat ay tungkol sa anak ni Hongmeng. Dalawang mahusay na 100,000 Circle Holy Wheels. 9 Realm Dao Heart, tiyak na magiging higanti ang anak ni Hongmeng sa aking banal na mundo sa hinaharap. Sa hinaharap, ang aking Sanqing Continent ay paprotektahan ng anak ni Hongmeng, at ito ay magiging matatag. Lahat ay nakaramdam ng kasiyahan para dito. Ang Sanqing Continent ay isa sa pinakamahinang kontinente sa Holy Realm at nabuli. Kasama ni Yang Xiaotian, hindi na matatakot ang Sanqing Continent.
Nang dumating si Yang Xiaotian sa Sanqing Temple, nakita niya ang 10,000 talampakan na taas na estatwa ng Lord of the Three Pure Ones na nakatayo sa bulwagan. Bukod doon, wala nang iba. Matapos suriin ni Yang Xiaotian ang bulwagan, ang kanyang mga mata ay nahulog sa estatwa ng Panginoon ng Tatlong Pure Ones. Ang estatwa ay parang buhay, na nakatingin sa bilyon-bilyong buhay na nilalang, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng hindi nakikitang pang-api. Ang rebulto, walang mga rune, walang malalaking porma sayon. Ginamit pa ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang takpan ang buong rebulto, ngunit wala pa rin siyang nahanap. Matapos mag-aral ng ilang sandali, si Yang Xiaotian ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinaandar ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Hongmeng Holy Body. Oo naman, nang i-activate niya ang kapangyarihan ng Hongmeng Holy Body, ang estatwa, na hindi nag-react, ay nagbuga ng mahinang liwanag. Nang makitang talagang nag-react ang estatwa, agad na isinaaktibo ni Yang Xiaotian ang Hongmeng Holy Body at ang Origin Holy Body ng sabay. Ang orihinal na mahinang ilaw ng rebulto ay naging mas malakas. Nang i-activate ni Yang Xiaotian ang Hongmeng Holy Body, ang Origin Holy Body, at ang Heavenly Dao Holy Body, ang liwanag ay naging mas malakas. Sa ganitong paraan, nang patuloy na pinalaki ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng isang uri ng banal na katawan, ang liwanag ng rebulto ay lumakas at lumakas. Nang buhayin ni Yang Xiaotian ang 12 uri ng mga banal na katawan na lumalaban sa langit, ang liwanag ng rebulto ay napakalakas na, at ang kalahati ng bulwagan ay naiilaw. Sa ilalim ng pag-iilaw ng banal na imahe, nalaman ni Yang Xiaotian na ang mga dingding sa paligid niya, na orihinal na walang laman, ay talagang natatakpan ng mga siksik na rune. Gayunpaman, ang mga rune na ito ay masyadong malabo at hindi malinaw na nakikita. Natuwa si Yang Xiaotian at agad na pinaandar ang kapangyarihan ng 13 heaven-defying holy bodies at ng 100,000 holy wheels. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 13 langit-defying holy bodies at ng 100,000 holy wheels, ang liwanag ng banal na imahen ay lumundag, halos nagpapaliwanag sa buong bulwagan, at ang mga rune sa mga dingding sa paligid niya, na orihinal na napakalabo, ay naging malinaw. Bukod dito, nalaman ni Yang Xiaotian na may lumabas na linya ng mga ugat sa banal na imahen, na orihinal na walang laman. Ang mga ugat na ito ay nabuo ng isang rune. Ipinatawag din ni Yang Xiaotian ang pangalawang 100,000 holy wheels. Muling sumiklab ang liwanag ng banal na imahen. Ang mga rune sa mga dingding sa paligid niya ay naging ganap na malinaw. Ang liwanag ng banal na imahen ay nagliliwanag sa bawat sulok ng bulwagan. At ang mga ugat sa banal na imahen ay umagos na parang batis. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga dumadaloy na ugat sa banal na imahen at ang ganap na malinaw na rune sa mga dingding ng bulwagan. Ito ba ang sekreto ng Three Pure Ones Holy Image? Malinaw, isang napakalakas na talento lamang ang makakapag-activate sa tatlong Pure Ones. Sinubukan niyang buhayin ang kapangyarihan ng puso ni Tao. Nang i-activate niya ang kapangyarihan ng puso ni Tao, biglang may lumitaw na rune sa noo ng estatwa, at ang rune na ito ay nagbuga ng sinag ng liwanag at bumaril sa noo ni Yang Xiaotian. May bagong kasanayan si Yang Xiaotian sa kanyang isipan. Tatlong puro. Umupo si Yang Xiaotian at nagsimulang maunawaan ang tatlong Pure Ones sa kanyang isipan. Ang tatlong Pure Ones ay napakalalim, at kinailangan ni Yang Xiaotian ng ilang araw bago ito lubos na maunawaan. Ang tatlong Pure Ones na ito ay kailangang isagawa kasabay ng daloy ng mga rune ng rebulto. Matapos maunawaan ang tatlong Pure Ones, napagmasdan niya ang daloy ng mga rune ng rebulto. Matapos ang paulit-ulit na pagmamasid sa daloy ng mga rune ng rebulto ng 3 beses, sinimulan ni Yang Xiaotian na paandarin ang 3 Pure Ones. Habang pinapatakbo niya ang 3 Pure Ones, isang malaking halaga ng Holy Spirit Chi ang biglang lumundag mula sa langit sa itaas ng bulwagan. Ngunit itong Holy Spirit Chi ay iba sa ordinaryong Holy Spirit Chi. Ito ang napakabihirang 3 Pure Ones sa Holy Realm. Maraming tao ang naghahanap ng banal na Chi ng 3 purong isang ngunit hindi ito nakuha. Ngayon, ang malaking halaga ng Holy Chi ng 3 Pure Ones ay patuloy na bumubuhos at bumubuhos sa katawan ni Yang Xiaotian. Ang Holy Chi ng 3 Pure Ones na ito ay maaaring magpainit ng katawan, palakasin ang kaluluwa, linisin ang lahat ng mga dumi sa katawan, at kahit na ayusin ang mga lumang sakit na hindi kayang ayusin ng anumang banal na gamot. Bukod dito, ang Holy Chi ng 3 Pure Ones ay maaaring mapabuti ang anumang banal na katawan. Sa makatuwid, kapag hinihigop ang banal na Chi ng 3 purong isa, ang 13 banal na lumalaban sa langit na katawan ni Yang Xiaotian ay sabay ding bumubuti. Habang sinisipsip ni Yang Xiaotian ang Holy Chi ng 3 Pure Ones para magsanay, nakita ng matandang naka-green at iba pang naghihintay sa labas ang mga pagsabog ng liwanag na lumalabas mula sa Holy Temple ng 3 Pure Ones. Nakita ng 10 dakilang santo ng matandang nakaberde ang liwanag ng banal na templo, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, tuwang-tuwa sila. Ano ito? Biglang tumayo ang matandang nakaberde at tuwang-tuwang sinabi, ito ang kapangyarihan ng banal na rebulto ng 3 purong isa. Naunawaan na ng anak ni Hongmeng ang misteryo ng banal na rebulto ng 3 puro. Itinala ng kanilang mga sinaunang aklat na kung may mag-activate ng kapangyarihan ng banal na rebulto ng 3 purong isa at mauunawaan ang misteryo ng banal na estatwa, kung gayon ang banal na templo ng 3 purong isa ay magliliwanag. At ang templo ng Sanqing sa harapan nila ay kumikinang sa liwanag.
Naghintay sila ng napakaraming taon, at sa wakas ay may nakaunawa sa lihim ng Sanqing statue. Si Teng Yi at ilang mga ninuno ng Hongmeng Academy na hindi umalis ay tuwang-tuwa nang marinig nila ito. Junior Kuya, good job. Tuwang-tuwang tumawa si Teng Yi, alam kong naiintindihan ni Junior Brother ang Sanqing statue. Ngunit hindi niya inaasahan na mauunawaan ni Yang Xiaotian ang Sanqing statue ng ganoon kabilis. Wala pang 10 araw mula nang pumasok si Yang Xiaotian sa templo. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Hindi talaga umalis sina Bai Yelao Mo at Bai Yeching Mo. Nasa isang bundok sila sa di kalayuan sa mga sandaling ito. Nakita nila na ang Sanqing Temple ay biglang kuminang sa liwanag, at hindi nila maiwasang magulat. May naisip si Bai Yeching Mo, at ang kanyang mukha ay pangit, si Yang Xiaotian na kaya. Ano na, walang sabi-sabi. Noong una ay gusto ni Bai Yeo Demon na hintayin si Yang Xiaotian na lumabas at samantalahin ang pagkakataong patayin siya, ngunit ngayong nakikita ang liwanag ng Sanqing Temple, ang kanyang puso ay lubos na lumubog. Kapag na-activate na ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Sanqing Holy Statue at nakilala ng Sanqing Holy Statue, siya ay pagpapalain ng kapangyarihan ng Sanqing Holy Statue sa Sanqing Mountain at Sanqing Mountain Range, at walang sinuman ang makakasakit sa kanya. Tara na muna, huminga lang ng malalim si Bai Yeo Demon, haharapin natin si Yang Xiaotian mamaya. Palaging may pagkakataon. Hayaan muna natin ang ibang mga disipulo ng Hongmeng Academy. Ipasa ang utos, lahat ng mga disipulo ng Hongmeng Academy na nasa labas, patayin silang lahat pagkatapos mahanap sila, at ibitay ang kanilang mga katawan sa lahat ng malalaking lungsod. Hahayaan kong mamatay ang lahat ng mga disipulo ng Hongmeng Academy dahil kay Yang Xiaotian. Hahayaan kong mailibing ang lahat ng mga disipulo ng Hongmeng Academy kasama ng aking heir. Ang tinig ni Bai Yeo Demon ay umalingaw-ngaw sa tuktok ng bundok, at ang dalawa ay sumabog sa hangin at umalis. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 buwan. Sa loob lamang ng 10 buwan ng patuloy na pagsipsip ng banal na enerhiya ng 3 pure ones para sa paglilinang, ang pisikal na katawan, kaluluwa, at paglilinang ni Yang Xiaotian ay bumuti ng husto. Ang kanyang paglilinang ay nasira mula sa gitnang yugto ng unang antas ng dakilang santo hanggang sa huling yugto ng unang antas ng dakilang santo. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 buwan ng pagsipsip ni Yang Xiaotian, ang banal na enerhiya ng 3 pure ones sa bulwagan ay nasisipsip at hindi na umaagos palabas. Huminto si Yang Xiaotian sa puntong ito. May natitira pang 2 buwan. Sa 4 na dingding ng bulwagan ay ang mga pamamaraan upang masira ang iba't ibang malalaking hanay ng mga paghihigpit na iniwan ng Panginoon ng 3 pure ones. Sa makatuwid, sa nalalabing 2 buwan, hindi nagsanay si Yang Xiaotian ng mga banal na lihim ng 3 pure ones, ngunit pinanood ang mga pamamaraan upang masira ang iba't ibang paghihigpit sa malalaking hanay sa mga dingding. Isa na rito ang paraan para makapasok sa lihim na kaharian ng 3 pure ones. Hanggat nalaman niya ang paghihigpit na ito, maaari siyang malayang pumasok at lumabas ng lihim na kaharian ng 3 pure ones sa hinaharap. Mabilis na pinagkadalubhasaan ni Yang Xiaotian ang paraan ng pagpasok sa 3 Puritai Secret Realm. Gayunpaman, hindi sapat na makapasok lang sa 3 Puritai Secret Realm. Kailangan din niyang matutunan kung paano labagin ang mga paghihigpit na nagpakulong sa Devil of Destruction. Kung hindi, hindi niya mailigtas ang Devil of Destruction. Si Yang Xiaotian ay maingat na naghanap sandali at sa wakas ay natagpuan ang paraan upang masira ang mga paghihigpit na nagpakulong sa Devil of Destruction. Natuwa si Yang Xiaotian at pinagmasdan itong mabuti. Matapos panoorin ito mula umpisa hanggang katapusan ng 2 beses, siya mismo ang nag-practice nito. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanay nito, nagsimulang matuto si Yang Xiaotian ng iba pang mga paghihigpit sa array. Sa wakas, ang 3 kabanata ay na-code. Napakalakas ng hangin kaya nanginginig ang mga bintana sa bulwagan at ang buong gusali, at medyo nahihilo ang mga tao. Ngunit napakaraming bagay at kaalaman ang nakatala sa 4 na pader na ito. Imposible para kay Yang Xiaotian na matagumpay na masanay ang lahat ng ito sa loob lamang ng 1 buwan. Kaya, binasa muna niya ang lahat ng ipinagbabawal na kaalaman at iba pang mga bagay sa 4 na pader, at pagkatapos ay naalala ang mga ito, at pagkatapos ay binasa muli ang mga ito. Pagkaraan ng pangalawang pagkakataon, tiniyak niyang ganap na niyang kabisado ang mga ito, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagbabasa nito sa 4 pagkakataon. Matapos basahin ang mga ito sa 3 beses, sinimulan niyang isagawa ang pinakamalubhang mga paghihigpit. Nang matagumpay na naisagawa ni Yang Xiaotian ang ilang mahahalagang paghihigpit, biglang, isang pagsabog ng liwanag ang sumiklab sa templo, at si Yang Xiaotian ay na-teleport palabas ng templo. 1 taon na pala siyang pumasok sa Sanqing Temple. 1 taon, parang 2 buhay. Tumingin si Yang Xiaotian sa templo sa harap niya, nakaramdam ng ulirat. Junior Kuya, si Teng Yi at ilang mga ninuno ng Hongmeng Academy na naghihintay sa labas ay nagulat at nasa sabik. Congratulations to Junior Brother for comprehending the Sanqing statue. Ngumiti si Teng Yi. Ilang mga ninuno ng Hongmeng Academy ay nagulat din at binati. Naikuyong ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, "Salamat, nakatatandang kapatid at ilang nakatatanda." Sa oras na ito, dumating din ang matandang naka-green at ilang santo ng templo. Binabati kita sa banal na anak ni Hongmeng.
Ang matandang lalaki na berde at ilang mga santo ng templo ay ngumiti at nagsabi, binabati kita sa iyong pag-unawa sa lihim ng banal na imahe ng ating Panginoon ng 31. Salamat, mga nakatatanda. Naikuyom niyang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi. Ngumiti ang matandang nakaberde at nagsabi, dahil naunawaan mo na ang sekreto ng banal na imahe ng Panginoon ng 3 Pure Ones, natapos na ang ating misyon at oras na para bumalik. Hindi sila mula sa 3 Pure Ones continent. Oras na para umalis. Magkita tayo sa kontinente ng Qingxiang. Ang matandang lalaking nakaberde ay ikinulong ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi kay Yang Xiaotian, sana ay tiyak na darating ang banal na anak ni Hongmeng sa kontinente ng ninuno. Gagawin ko. Naikuyom ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi. Ang Panginoon ng 31 ay nagmula sa kontinente ng ninuno. Ang Ancestor Continent ay medyo malayo sa 3 Pure Ones continent. Ngunit sa kontinente ng ninuno, mayroong 3 Pure Ones Holy Sect na itinatag ng Lord of the 3 Pure Ones. Kapag nilinang niya ang 3 Pure Ones Holy Secret hanggang sa 14 na antas, maaari niyang pangasiwaan ang 3 Pure Ones Holy Sect at maging bagong Panginoon ng 3 Pure Ones. Kaya, dapat siyang pumunta sa kontinente ng ninuno. Okay, pagkatapos ay hihintayin natin ang Hongmeng Holy Zone sa Ancestor Continent. Ang matandang lalaki na nakaberde ay naikuyom ang kanyang mga kamao at ngumiti, pagkatapos siya at ang isang grupo ng mga santo ay sumaludo kay Yang Xiaotian at umalis. Junior Kuya, babalik na ba tayo sa Hongmeng Academy? Ngumiti si Teng Yi. Senior Kuya, bumalik ka muna, may gagawin pa ako, at ilang araw na lang kailangan kong bumalik. Nag-isip sandali si Yang Xiaotian at sinabi. Kailangan din niyang muling pumasok sa 3 Pure Ones Secret Realm para iligtas ang Destroying Heaven at Dark Demon. Nagulat si Teng Yi. Noong una ay akala niya ay babalik si Yang Xiaotian sa kanila, ngunit hindi siya nagtanong ng marami, at ngumiti, okay, pagkatapos ay babalik muna kami. Junior brother, mag-ingat sa Baye Demon Clan. Ngayon, ang Baye Demon Clan ay sabik ng angatan ang laman at dugo ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, alam din niya na siguradong ligtas si Yang Xiaotian sa Sanqing Mountains. Okay, don't worry, Kuya Senior. Ngumiti si Yang Xiaotian. Tumango si Teng Yi, at pagkatapos ay lumipad kasama ang ilang mga ninuno ng Hongmeng Academy. Ang Sanqing Mountain ay ganap na tahimik, at si Yang Xiaotian na lamang ang natitira sa malalawak na bundok. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at biglang, ang liwanag ng Sanqing Temple sa likod niya ay bumangon at dumiretso sa kalangitan, at pagkatapos, isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa Sanqing Mountains. Sa kabundukan ng Sanqing, gumapang sa takot ang lahat ng buhay na nilalang. Lahat ng galaw sa Sanqing Mountains ay sumasalamin sa isipan ni Yang Xiaotian. Matapos kumpirmahin na ligtas ito, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay at kinurot ang selyo ng kamay. Biglang, muling lumitaw sa harap ni Yang Xiaotian ang pasukan sa Sanqing Secret Realm na nawala noon. Sumilip si Yang Xiaotian sa pasukan ng Secret Realm, at nawala ang kanyang figure sa Space Channel. Matapos makapasok muli sa Sanqing Secret Realm, dumating si Yang Xiaotian sa unang espasyo, at ang pamilyar na bilyon-bilyong lumilipad na espada ay lumitaw sa kanyang harapan. Noong nakaraan, kung siya ay gumawa ng maling hakbang, siya ay aatake ng milyon-milyong lumilipad na mga espada, ngunit ngayon, si Yang Xiaotian ay naglalakad sa dagat ng mga espada. Habang naglalakad si Yang Xiaotian sa dagat ng mga espada, nakita niya ang milyon-milyong lumilipad na espada na pumuputok at humahanggos patungo kay Yang Xiaotian, na parabang ang mga aksyon ni Yang Xiaotian ay nagalit sa mga lumilipad na espada na ito. Sa pagtingin sa milyon-milyong lumilipad na espada na humahanggos patungo sa kanya, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at nakita na ang milyon-milyong lumilipad na espada ay kinokontrol ng kanyang mga kilos at naging isang malaking ilog ng espada, pagkatapos ay umikot at lumipad pabalik, at nahulog pabalik sa orihinal na posisyon. Nilinang na ngayon ni Yang Xiaotian ang 3 Pure Ones Sacred Art at ganap na niyang kontrolin ang milyon-milyong lumilipad na espada sa unang espasyo ng lihim na kaharian na ito. Ang mga lumilipad na espada na ito ay pawang magagandang espada. Maaaring kunin ni Yang Xiaotian ang alinmang gusto niya. Ngayon ay wala na talaga siyang kakapusan sa mga espada. Sa ganitong paraan, dumaan si Yang Xiaotian sa unang espasyo at nakarating sa pangalawang espasyo na parang naglalakad sa patag na lupa. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum, isang pagtingin. Ang pangalawang espasyo ay ang Beast Space, kung saan nakatira ang hindi mabilang na mga hayop ng Heavenly Saint Realm. Hindi itinago ni Yang Xiaotian ang kanyang anyo at hininga, at natuklasan siya ng mga halimaw sa sandaling pumasok siya sa pangalawang espasyo. Ano, nagpakita na naman ang batang dean ng Hongmeng College. Nagulat ang pinuno ng hayop na si Black Flame Phoenix nang marinig niya ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Oo, talagang totoo, si Yang Xiaotian iyon, kinumpirma namin ito bago iulat sa iyo, ang hari. Ginagarantiyahan ito ng kanyang mga nasasakupan. Mukhang nagdududa ang Black Flame Phoenix at tumayo at sinabing, dalhin mo ako doon. Pagkatapos, pinamunuan nito ang halimaw na hukbo patungo kay Yang Xiaotian. Hindi lamang ang Black Flame Phoenix, kundi pati na rin ang ilang iba pang mga beast leaders ay pinamunuan din ang kanilang mga hukbo.
Sa makatuwid, bago pumasok si Yang Xiaotian sa Donghai Mountain, napalibutan siya ng Black Flame Phoenix at isang grupo ng mga Beast Leaders. Ikaw ba si Yang Xiaotian? Isa sa mga pinuno ng hayop, ang hari ng apoy na Lion King, ay malamig na tumingin kay Yang Xiaotian, ibigay ang Demon King Grass. Nandito ba lahat ng mga Beast Leaders? Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang mga pinuno ng hayop at biglang nagsalita. Ang mga pinuno ng hayop ay natigilan. Kung paanong ang mga pinuno ng hayop ay natigilan, biglang, pinindot ni Yang Xiaotian ang kawalan, at ang di nakikitang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon, tulad ng milyon-milyong malalaking bundok na bumababa. Ang mga pinuno ng hayop ay agad na pinasabog mula sa langit hanggang sa dagat. Ang ibabaw ng dagat ay sumabog. Natigilan ang lahat ng mga hayop. Maaari mo talagang kontrolin ang kapangyarihan ng pinagmulan ng lihim na kaharian. Ang itim na apoy na phoenix ay nagpumiglas mula sa ilalim ng dagat at natakot na tumingin kay Yang Xiaotian. Sa sandaling kontrolado ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng pinagmulan ng lihim na kaharian, nangangahulugan ito na si Yang Xiaotian ay hindi matatalo sa lihim na kaharian na ito. Kahit na ang daan-daang milyong hayop ay hindi kaaway ng palad ni Yang Xiaotian. Ang isang huling yugto ng ika-10 na antas ng Heavenly Saint Beast ay hindi naniniwala sa kasamaan, at biglang kumamo kay Yang Xiaotian mula sa likuran. Kung tumama ang kuko na ito, si Yang Xiaotian ay malubhang masasaktan kung hindi siya mamamatay. Ngunit nang hawakan ng halimaw ang likod ni Yang Xiaotian, bigla itong hinaranggan ng hindi nakikitang puwersa. Kahit anong pilit nito, hindi ito makagalaw ng kalahating pulgada. Lumingon si Yang Xiaotian at malamig na tumingin sa kabilang partido, pagkatapos ay hinawakan niya ang kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon ng langit at lupa ay bumagsak, at ang hayop ay direktang sumabog. Isang late-stage 10th level Heavenly Saint Beast ang namatay ng ganito. Nakontrol ko na ang 3 Pure Ones Temple at naging master ng Secret Realm. Bakit hindi ka lumuhod? Matapos durugan ni Yang Xiaotian ang halimaw hanggang mamatay, sinulyapan niya ang Black Flame Phoenix, ang Fire Emperor Lion King at iba pang pinuno ng hayop. Ang mga pinuno ng mga hayop ay nag-alinlangan. Malamig na bumantong hininga si Yang Xiaotian nang makita niya ito, at hinimok ang 3 Pure One Sacred Art. Ang walang katapusang kapangyarihan ng pinagmulan ay bumangon mula sa 3 Pure One Secret Realm, na nagtipon sa itaas ng milyon-milyong mga hayop, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay bumagsak sa mga hayop. Hanggat gumagalaw si Yang Xiaotian, ang milyon-milyong hayop ay madudurog sa slag. Nang makita ito, ang mga pinuno ng mga hayop ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa, at lumuhod ng isa-isa. Kumatok ka kay Master. Habang ang mga pinuno ng mga hayop ay lumuhod, ang iba pang mga hayop ay lumuhod din, kumatok sa Panginoon. Ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Nag-echo ito ng matagal. Pagkatapos ay hinayaan ni Yang Xiaotian na tumayo ang mga hayop. Matapos hayaang tumayo ang mga hayop, hiniling ni Yang Xiaotian ang ilang mga pinuno ng hayop na dalhin siya sa Donghai Mountain. Paano magdadalawang isip ang mga pinuno ng hayop? Nagboluntaryo silang manguna para kay Yang Xiaotian. Ang mga hayop ay hindi nang ahas na tanungin si Yang Xiaotian kung bakit siya muling pumunta sa Donghai Mountain. Matapos makarating muli sa Donghai Mountain, hiniling ni Yang Xiaotian ang ilang halimaw na hintayin siya sa labas, at pagkatapos ay ginamit ang Chaos 5 Elements Escape Technique para tumakas sa ilalim ng lupa ng Donghai Mountain. Hindi nagtagal, dumating siya sa espasyo kung saan pinigilan ng Tianming Demon. Naka-cross-legged si Tianming Demon sa lakas ng demonyong naiinip at naiinip. Bigla, nakita niyang lumitaw si Yang Xiaotian. Natigilan siya saglit, saka biglang tumayo at gulat na sinabi, "Banal na Panginoon, ikaw, bumalik ka." Hindi siya makapaniwala na babalik si Yang Xiaotian ng ganoon kaga. Ang pagbabalik ni Yang Xiaotian, hindi ba ibig sabihin? Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa siya kaya nanginginig ang buong katawan niya. Ilang 10,000 taon na ba siyang nakulong dito? Well, bumalik ako. Napangiti si Yang Xiaotian nang makita niya ang pananabik at kagalakan ni Tianming Demon, at pagkatapos ay nagsabi, "Ngayon tutulungan kitang i-unlock ang paghihigpit sa enerhiya ng demonyo." Okay. Mabilis na tumango si Tianming Demon at tumugon, pagkatapos ay umatras. Ikan-away ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay at nag-condensed rune. Hindi nagtagal, isang malaking rune diagram ang lumitaw sa hangin. Pumunta ka. Ikan-away ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at ang imahe ng rune ay sumabog patungo sa grupo ng demonyong enerhiya. Boom! Nang sumabog ang imahe ng rune sa enerhiya ng demonyo, ang grupo ng enerhiya ng demonyo ay sumabog ng marahas at nawala. Nang makita ang paghihigpit ng demonyong enerhiya na tinatanggal, si Mia Tianming Mo ay tumawa ng malakas at tumawa hanggang sa langit. Ako, si Mia Tianming Mo, sa wakas ay nakalabas na. Sa wakas ay makikita ko na muli ang liwanag ng araw. Habang nagsasalita siya, bigla na naman siyang napaluha, sa wakas nakalabas na ako. Ito ay umiiyak sa tuwa. Naunawaan ni Yang Xiaotian ang mood ni Mia Tianming Mo, at hindi siya ginambala. Maya-maya, kumalma si Mia Tianming Mo. Pumunta siya sa harap ni Yang Xiaotian, yumuko kay Yang Xiaotian at nagsabi, "Binabati ni Mia Tian ang banal na Panginoon. Senyor, hindi na kailangang maging magalang." Tinulungan ni Yang Xiaozai si Mia Tianming Mo na makatayo, at pagkatapos tulungang tumayo si Mia Tianming Mo, sinabi niya, "Dahil ayos ang senyor, umalis na tayo sa Sanqing Secret Realm ngayon. Sundin ang utos ng banal na Panginoon." Magalang na sabi ni Mia Tianming Mo.
Bago ang sinaunang panahon, siya na ang pinakamataas na demonyo, ngunit ngayon sa harap ni Yang Xiaotian, na nasa Great Saint Realm, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Siyempre, hindi lang dahil kontrolado ni Yang Xiaotian ang 10,000 Demons Holy Order. Pagkatapos, si Yang Xiaotian at ang Heaven-Destroying Demon ay lumabas mula sa underground space. Ang Black Flame Phoenix, ang Fire Emperor Lion King at iba pang mabangis na pinuno ng hayop ay naghihintay sa labas. Biglang, nakita nilang lumabas muli si Yang Xiaotian, nakakapasok lang, at may isang matandang lalaki na sumusunod sa kanya. Nagulat sila. Magulo ang buhok ng matandang ito. Ang Black Flame Phoenix at ang Fire Emperor Lion King ay bumati sa kanya na nalilito. Guro, maraming hayop ang sumaludo kay Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian at sinabi, Master, sino ito? Ang Black Flame Phoenix ay hindi napigil ang magtanong, nakatingin sa Heaven-Destroying Demon. Gayunpaman, sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, nakita niya ang Heaven-Destroying Demon na biglang tumingin, at ang tingin iyon ay nagpang-inig sa kaluluwa ng Black Flame Phoenix. Bata, gusto mo ba talagang malaman kung sino ako? Tumawa ang Sky-Destroying Demon, at ang ngiting iyon ay nagpang-inig sa Black Flame Phoenix. Hindi, senyor, nagtanong lang ako. Ang Black Flame Phoenix ay map-outla, nanginginig ang kanyang mga kamay at tumatawa. Nakita ng Fire Emperor Lion King at ng iba pa ang nakakatakot na ekspresyon ng Black Flame Phoenix, at lahat sila ay nakaramdam ng kakaiba. Hindi nila maiwasang tumingin sa Sky-Destroying Demon ng ilang beses, ngunit hindi nila nakita kung ano ang nakakatakot sa Sky-Destroying Demon. Tara na, sinabi ni Yang Xiaotian sa Sky-Destroying Demon. Oo, banal na Panginoon. Nagmamadaling sabi ng Sky-Destroying Demon. Si Yang Xiaotian at ang isa pang tao ay sumabog sa ere at umalis. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang tingin. Hanggang sa mawala si Yang Xiaotian at ang Sky-Destroying Demon sa kalangitan, pakiramdam ng Black Flame Phoenix ay nasa impyerno pa rin siya, at ang kanyang likod ay natatakpan ng malamig na pawis. Old Phoenix, anong nangyayari? Hindi napigil ang magtanong ng Fire Emperor Lion King. Ang Black Flame Phoenix ay tumingin sa nawawalang figure ng Sky-Destroying Demon na may takot at sinabing, ang lalaking iyon ay talagang nakakatakot na demonyo. Isang nakakatakot na demonyo. Ang Fire Emperor Lion King at ilang iba pang mga beast leaders ay natigilan lahat. Isang nakakatakot na demonyo. Tumawa ang Fire Emperor Lion King at sinabing, gaano katakot ito? Mali ba ang nakita mo? Malinaw, hindi niya isinasapuso ang mga salita ng Black Flame Phoenix. Ibinuka ng Black Flame Phoenix ang kanyang bibig at gustong magpaliwanag, ngunit nang makitang maraming tao ang hindi naniniwala dito, hindi na siya nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ngunit alam niya na ang matanda ay talagang isang nakakatakot na demonyo, at ang kanyang pakiramdam ay hindi maaaring magkamali. Isang sulyap lang ay mapaparamdam sa kanya na siya ay nasa isang walang katapusang impyerno. Kung ang ganitong uri ng demonyo ay hindi nakakatakot, ano pang mga demonyo ang nakakatakot? Si Yang Xiaotian at ang Sky-Destroying Demon ay pumasok sa ikatlong Secret Realm Space, at pagkatapos ay madaling dumaan sa ikatlong Secret Realm Space at lumabas sa Sanqing Secret Realm. Paglabas ng Sanqing Secret Realm, tinitingnan ang mainit na sikat ng araw sa labas, naramdaman ng Sky-Destroying Demon ang temperatura ng sikat ng araw, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at bumukas, tumingin siya sa mga bundok at ilog ng Sanqing Mountains, at nasa sabik. Matapos mapigil sa Three Puritay Secret Realm sa loob ng maraming taon, sa wakas ay lumabas siya sa sandaling ito. Salamat, banal na Panginoon. Muling yumuko si Mie Tianming kay Yang Xiaotian upang pasalamatan siya. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti, ilang beses mo na akong pinasalamatan, Senyor Mie Tian, kamusta ang iyong mga sugat? Nakita niya na si Mie Tianming ay nasugatan. Umiling si Mie Tianming, tatlong karayom ng kaluluwa ang ipinasok sa dagat ng aking kaluluwa ng Panginoon ng tatlong kadalisayan, at hindi sila maaaring paalisin. Kung hindi sila mapapaalis, ang aking mga sugat ay hindi gagaling. Ang Panginoon ng tatlong kadalisayan ay natakot na siya ay gagawa ng masama, kaya hindi lamang niya siya pinigilan sa tatlong kalinisan ng lihim na kaharian, ngunit nagpasok din ng tatlong karayom ng kaluluwa sa kanyang dagat ng kaluluwa. Kung ang tatlong karayom na ito ng kaluluwa ay hindi ilalabas, hindi niya magagawa ang kanyang buong lakas. Tatlong karayom ng kaluluwa. Agad na hiniling ni Yang Xiaotian kay Mie Tianming na palabisan ang kanyang pagtatanggol sa kaluluwa, at pagkatapos ay tiningnan ito. Oo naman, mayroong 300 talampakang gininto ang karayom sa dagat ng kaluluwa ni Mie Tianming at iba't ibang rune ang nakatatak sa mga gintong karayom. Nang makita ang tatlong soul needles na ito, sumimangot si Yang Xiaotian. Maaari niyang paalisan ang tatlong kaluluwang karayom na ito, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa maabot ng kanyang Sanqing Shengju ang isang tiyak na antas. Kapag ang kanyang Sanqing Shengju ay umabot sa ika-4 na antas, maaari niyang ilabas ang unang karayom ng kaluluwa. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Mie Tianming na tuwang-tuwa nang marinig niya ito. Kaya lang, aabutin ko ng kahit ilang dekada para malinang ko ang Sanqing Shengju sa ika-4 na antas, sabi ni Yang Xiaotian. Okay lang, ilang dekada. Ngumiti si Mie Tianming